Tayo, magkaroon ng tamang tindig. Taas, no, at tuwid ang liko. Yunat ang mga binti. Ilang taon ng sundalo. Wala pa ring progreso. Ama, kung gusto mo akong sermunan, sabihin mo bakit kailangang maghanap ng dahilan. Ikaw. Hayaan mo na. Tinatamad akong kausapin ka. May isang bagay na kailangang sabihin sa'yo sa loob ng 2 pang araw. Tabi-tabi. Pasensya na, pasensya na. Matanda kang may nakita ka bang babae na dumaan dito? Nakita ko na. Oh, Pumunta sila doon. bilisan natin. Habulin. Umalis na sila. Umalis na. Miss, sino sila? Bakit kanila hinahabol? Akeo. Ninaka keo ang pera nila. Miss, sa ayos mo, hindi ka mukhang nangangailangan ng pera. Oo na. Pamilyar ang mukha mo. Parang nakita na kita dati. Tatay, huwag kang makialam. Totoo yan. Pamilyar ka sa akin. Nakita na kita dati, pero di maalala kung saan. Tito, kahas kong sasabihin, hindi pa kita nakilala noon. Narinig mo ba, matanda? Ang sabi, hindi ka niya talaga. Saish, ituloy, bakit ninakaw ang pera nila? Kasi isang araw na akong hindi kumakain. Sobrang gutom kaya. Pakiusap, bigyan mo ako ng kaunting pagkain. Dahan-dahan kumain. Baka mabulunan ka. Salamat po, tatang. Salamat. Saan ang tirahan mo? Pagkatapos kumain, ihahatid kita pauwi. Akeo. Wala akong tahanan. Saan ka karaniwang tumitira? Wala na akong matitirhan gayon. Tiyo, mabuti kang tao. Hindi mo naman Akeo palalayasan. DBA. Siyempre, hindi. Pansamantala ka munang tumira dito. Salamat. Hey, sabi mo sa loob ng 2 araw. Anong gagawin mo? Ikakasal ka namin. Ano? Hindi. Napakalaking bagay ang kasal. Di ako kinausap Kausapin ka tungkol sa ano? Tatay mo ako? Hindi kita binabastos. Mapapangasawa mo ang pinakamayamang anak ng Shen family. Heto. Tingnan mo. Pati marriage certificate inayos ko na. Tingnan mo. Anong ginagawa mo? Pasensya, pasensya. Ako, tinitingnan. Nagpakasal Akeo. Excited lang Oy, ako ang ikakasal. Bakit ka excited? Huwag ka nang mag-alala. Ganito talaga ako. Sobrang madaling ma-excite. Anong nangyayari? Ang taong papakasalan ko, nakakagulat na siya pala. Kailangan nating pag-usapan ito ng seryoso. Anong pag-usapan? Huwag umangal, kundi babasagin binti mo. Hindi Akeo. Anong ako? Huwag ka nang magpaliw. Sinabi ko na sa'yo, ganito na lang yan. Bilisan mo, pumili ng karne. Mamaya, Gumawa ng masarap para sa dalag. Salamat po, Tari. Saish, umalis na. Nakakarita ka, bata. Dalaga, kumain ka ng dahan-dahan. Pupunta ako sa kabila. Oh, sige. Hala. Ang kayamanan na to, hindi pwedeng mawala. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi kaya si Gio ang pinakamayamang si Jilly? Impossible. Talagang impossible. O baka naman may 2 anak na babae ang pamilyang Shen sa Anqing. Grave. Sobrang nagatean naman. Ito ba? Nang malaman namin na naloko kami, nawala yung 2 gwardiya. Nalaman namin ang tira. Ito mismo yung gusali. Onda na ba kayo? Tio, pwede ba kitang kausapin tungkol sa isang bagay? Anong sinasabi mo? Kasi, simula bata pa ako, hindi pa ako nakakita ng itsura ng larawan ng kasal. Pwede mo biyaya kang ipakita?
Aba, simpleng bagay yan. Teka, ito. Siguradong batang, yun na naman, walang susi. Sandali lang? Ano? Bakit ang lakas mong kumatok? Sandali? Eto na naman yung batang iyon, ha? Ay, sino kayo? Aba! Tayuhin. Tayuhin. Anong ginagawa ninyo? Shen Wenkong, anong ginagawa mo? Ate. Hindi ka makakatakas. Sa'yo nakasalalay ang kapalaran ng pamilya Shen ng Ancheng. Pamilya Shen ng Ancheng. Tama iyan. Ako. Ang pinakaunang pamilya ng Ancheng. Ang batang ginoo ng pamilya Shen. Si Shen Wenkong. Ikaw naman ay... Tito. Pasensya na, hindi ko sinasadya na lokohin ka. 8 Naya, S.I. Shen Xiao. Ano? Ikaw pala. Pasensya. Ako si Shen Yuansong ay... Walang kwenta. Ang pangalan ng katay, kaapat dapat ka bang tawagin? Ang lakas ng loob. Hahampasin kita. Magsalita, hahampasin kita 3. Sige, hindi na kita papatulan. Ngayon, kailangan kong makita ang tatay mo. Walang problema. Matondong gago. Tutulangon kita. Umali. Hoy! Hoy! Anong ginagawa mo? Hoy! Hoy! Si Shen Wenkong, wala kinalaman kayong ko. Hakawalan mo siya. Ate. Narinig mo kanina, ang matandang to ang nagpumilit sumama sa akin. Wala rin akong magagawa. Ikaw. Dalin, tu. Ate. Tu lua pokayo. Itay. Matandang loko. Saan ba ito pumunta? Duro, ito ang kuha ng ikapitong setale. Sino ang lalaking ito? Anak ng Shen sa Ancheng, Shen Wenzong. Pamilya, Shen Esayon. Bukas ang pamilya Shen ay magkakaroon ng kasal sa anak ng pinakamayamang tao at gaganapin ito sa Phoenix Hotel. Ang babaeng pinili ay anak ng mayamang Shen ng Ancheng. Hindi maganda. Hindi maganda. Master, anong nangyari? Itinakda ng ama ko ang anak ng pamilyang Shen bilang mapapangasawa ko. Ang kasal ay sa Phoenix Hotel. Ganon BA. Pupunta ako ngayon at wawasakin ang pamilyang Shen. Senali lang. Gustong dumalo sa kasal at makuha ang tao. Sige, Ang pamilya Wu mula taas na Beijing ay nagpadala ng alahas na ginto ni Wu Liufu na nagkakahalaga ng tumatagal hanggang pagtanda. Ang pamilya Zheng mula Beijing ay nagbigay ng 4 na panig. Binabati kita, Ginoong Shen. Maligayang bati, Ginoong. Pareho nating kasiyahan. Ang pamilya Shen talaga ang nangungunang pamilya sa Ancheng. Kahit nakapangasawa ng pinakamayamang si Ginoong Li. Sobra naman po ang puro tiwala ni Ginoong Li, ang aming pamilya Shen ay talagang napakaswerte. Hindi pa dumarating. Hindi pa dumating, hintayin natin saglit. Sobrang excited ako. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakikita si Ginoong Li. SA toto lang. Ako rin, unang bises ko ito. Ito ay pabor sa pamilya Shen. Isang biyaya para sa Ancheng. Tari. Jinung Shen. Tito, Tita. binata ng pamilya. Ano ang laman ng kahon na yan? Azon Bante, Gusto Makita, Onjama Kaya Dinalakaw. Kalokohan. Malaking araw para sa pamilya Shen. Wala akong oras makita siya. Itapon mo na lang siya. Walang imbitasyon, bawal pumasok. Bumaba ka. Shouting, inutil ka. Gusto mong pilitin pumasok. Tingnan natin kung papayag ang kamao ko. Lumayas ka. Walang silbi. Ang laki ng loob mo ah. Alam anong lugar to? Nasaan ang tatay ko? Ange tatemo? Oh. Ikaw pala ang anak ng matandang yun. Ano? Gustong iligtas ang tatay mo? Pwede naman. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Hanapin Si Shen Wenkong.
Huwag mo siyang jipitin. Siya ang kaibigan. Kaibigan? Ikaw ang anak ng pamilyang Shen sa Ancheng. At siya, isa lang siyang bantay na aso. ONG. May mataas at mababang uri, may posisyon at antas ng pagka. Miss Shen, wala kang respeto sa sarili. Talagang kahihiyan ka ng mga mayamang pamilya. Miss Shen, baka naman, sa sobrang panonood mo ng mga maikling drama, inisip mo na itong inutil ang magiging bayani. Sa tangjang ka ONG, ganun NG. Ikaw ang anak ng pamilyang Shen ng Ancheng. Pasensya na, hindi ko sinasadya na madamay kayong mag-ama. Tumakas pala siya sa tahanan, para pala sa walang kwentang lalaki. Anong pinagsasabi mo? Kakakilala namin. Sa tingin ko, hindi naman ganyan. Ate, nakita kita sa bahay ng lalaking to. Ano? Magpapakasal na si Miss ng pamilya Shen sa anak ni Ginoong Li. Sa panahon ganito, sa bahay ng ibang lalaki ka? Naku, paano kung dumating si Ginong Li? Kaya ba natin tong panagutan? Oo, Walang utang na loob. Te, nananawala ka naman as Tumahimik ka. Ang dangal ng angkan ng mga Shen sa Ancheng ay sinira mo ng ganito. Mga tao, kunin nyo ang walang kwentang to para sa akin. Shen Yuan Song. Ngayon ang espesyal na araw ng kasal ng pamilya. Ayoko nang magkaroon pa ng kaguluhan. Huwag mo akong pilitin. Walang silbi. Natatako ka ba? Ew. Takot akong magkaroon ng gulo. At gawing libing ang kasalan. Si range guard na tu, akala niya siya na ange bayan. Tama ka. Akala niya lahat kami dito sa pamilya ng Ancheng ay mga tanga. oo. Itaas ang pangalan ng makapangyarihang ang ipakita ang lakas ng pamilya. Ang walang silbing ito, dapat arusahan ng mabigat. Lipulin ang buong angkan niya. Tay, lahat na ito ay dahil sa akin. Wala siyang kasalanan, kung may parusa man. Sa akin yun na ibaling. Ikaw na suwail na anak, naglalakas pa ng loob kang ipagtanggol siya. Si Shen Yuan Song, ang dapat mong turuan ang mayabang mong anak. Hindi ang anak mong babae. Para kang aso na bantay lang. Walang silbi ka na, naglakas pa ng loob galawin siyang Master Shen. Si Aoting, bitawan mo na siya kagad. Sugo, sakton niyo siya ng todo. Ganito lang kahina? May lakas pa kayong magpaka-agresibo sa harap ko. Sugo, sige na. Zandali lang. Jinung Shen. Ngayon ang kasal ng anak ni Ginoong Li. Huwag tayong mag-away dito. Tama ka. Halos maloko na ako sa gali sa suwail na batang ito. Kakaiba. Bakit hindi pa dumating si Ginoong Li? Paano kaya kung tawagan muna natin siya bago magdesisyon? Mukhang. Wala tayong ibang magagawa kundi yun nga lang. Walang silbi. Ngayong araw, maghintay ka na lang ng 3. Saan nanggagaling ang tunog na yan? Zang banda galing yan? Anong nangyayari? Galing ba yan sa kaong? Galing doon ang... Sa loob ng kahon nanggagaling ang tunog. Paano ito napunta dito? Ito. Sino ang taong ito, Tay? Ang taong ito ang tatay ng walang kwentang gwardiya. Hey, Baki nandito ka? ABA. Bilisan mo, tulungan. Aray! Wala, akala mo gusto kong nandito. Sinabi ko dati, huwag kang napupulot ng basura, pero hindi ka nakikinig. Ayan tuloy, anong nangyari? Cellphone ba ni Don Li? Nakuha mo lahat. Baki? Gusto mong mapanggap na si Don. Tinatamad akong magpalaba naman. Galit na galit ako ngayon. Kailangang turuan sila ng leksyon. Hey, matanda ka, bahala na ako. Hindi pa naman ako ganun katanda. Kailangang turuan sila. Huwag akong pigilan, kundi isasama kita sa kahiya-hiya. Ang kapal na mukha nila isiksik ako sa Pagkatapos, sinusunog. Tingnan natin paano kayo papa. Shen Yuan Song, lumuhod ka. Mais sa kit Baange Security na to? Hindi mo ba susundin ang sinasabi ko? Binigyan na kita ng mukha, di ba? Te, ayo ka lang ba? Hey, okay Kalang BA? Ang matandang to, siguradong may sira sa ulo. Paulit-ulit niyang ininis si Gino Shen. Oo nga, nakakini talaga. Gigil na NGA konsipansiya. Wengkong, ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Kitang-kita naman ng lahat kanina, di ba? Itong matandang to ang walang utang na loob. Kailangan pa niyang lumuhod ang ama. Kung hindi ko siya bigyan ng leksyon, nasaan ang dangal ng pamilya Shen? Ay, Cal. Tama ang sinabi ni Ginoong Shen. Ang matandang ito, paulit-ulit na nilalapastangan ang pamilya Shen. Mga prominenteng pamilya sa Ancheng ay naging saksi. Tinitiis hanggang di na kaya, naawa na sa pamilya Shen. Ang ginawa ni Ginoong Shen kanina ay tunay na nakagagala. Magaling ang ginawa mo.
May kailangan ka, gagawin ko na. Ano bang pinipili? Nakakahiya naman. Hindi ko akalain na gagawin nila yon. Tignan mo na, kung kaya kang ikulong sa kahon, bakit hindi ka sasaktan? Talagang hindi ka natututo. Hoy, walang hiya kang bata. Pinapagalitan mo na ako ngayon? Kung magaling ka, ikaw. Ako na. Walang kwenta. Parang katulad ka ng bantay na yan. Gusto mo bang mapalo? Ano? Hindi, nangangati lang ang kamay ko. Ikaw, bante. Bante. Ikaw, AKO, siege. Itay, Nakita, MOBA, ito benepisyo ng pagiging sundat. Hindi ako tulad mo na palaging inaapi. Malakas katawan mo, mahina utak. Iba ako sa'yo? Kung malaman nila na ako ay... Ano ka, BA? Tay, ituloy mo na. Ako'y di pwedeng galitin. Naku, tignan mo na yan. Kung wala ako, nabugbog ka na nila ng 3. Ikaw, minamaliit mo ba ako? Jinung Shen, ayok lang ba? Uy, bante. Ngayon siguradong tapos na kayo. MG Ataw. Itong pabigat, mukhang sawa na sa buhay. Pati si Shen nagawa niyang saktan. Nga naman. Pamilyang Shen ang nangunguna sa Ansheng. Hindi pa siya nabugbog ng 3 beses. Napakaswerte na yun. Itay, nandito ako, huwag kang matak. Anong dapat kong katakutan? Ako nga ang nag-aalala pa. Itay, huwag ka nang mag-alala. Sa araw na ito, manatili ka lang dito. Sige, ayaw makinig sa akin. Papasama ka niya. Mamaya, huwag akong iistorbo para iligtas. Ayong 2 hampas lupang gwardiya, ano kinausap nyo? Magpapatawa ba kayo? Sa tingin ko natatakot na sila. Baka gusto niyong lumuhod at humingi ng... At kahit luhuran pa nila ako ngayon, hinding-hindi ko sila patatawarin. Tapo na, galit si Ginu Shen, malala ang kahihinatnan. Nga, kung magkaaway sila, paano na pagdating ni Ginoli? Anong itsura nito? Ang lahat ng mga pamilyang naririto mula sa Ansheng, pakiusap, maging saksi kayo para sa pamilya Shen. Ngayon, kasal ng anak ng pinakamayaman na si Ginuli. Hindi namin ginugulo ang 2 ito. Talagang sila ang lumabis sa amin. Ang pamilya nyo namin handang magpatunay. Ganon din ang pamilya ma. Suportahan ang Shen, ipaglaban ang katarungan. Kami mula sa pamilya at ang pamilya siya. Ayong 2 walang silbi. Ito ang opinyon ng lahat. Anong gagawin? Ang laki ng gulo nito. Hindi ako makapaniwala, pero ako nga talaga. Ginong Shen. Huwag mag-aksaya NG oras. Ipakita ang pamamaraan ng pamilya Shen ng Ansheng. Ang tumanggol sa Shen, kahit mahirap, papatayin. Hamen na, sandali lang. Ate, hihingi ka na ba ng pabor para sa 2 walang silbi? Hindi ako humihingi ng pabor para kanina. Humihingi ako ng pabor para sa pamilya Shen. Ano bang pinagsasasabi mo? Si Binibining Shen, sira ba ang ulo niya? Nga, halatang halata namang panalo na tayo dito. Tumahimik ka. Ang pamilya Shen, sapat na ang kahihiyan ngayon. Baka nang magulo. Tay, hindi ako nagwawala. Yang 2, hindi natin kayang kalabanin. Lapas Tengen MO. Ang pamilya Shen natin ang pinakamakapangyarihan sa Ansheng. 3 gwardiya lang ang kakalabanin, paang-apak lang ng 3 langgam. Te, mas mabuti pa, tingnan mo ito. Ito. Te, anong nangyari? Ang taong ikinasal kay Shuyao ngayon, siya iyon. Nakakapagtaka. Ang pamilyang Shen sa Ansheng, dapat matagal na nilang alam ang tungkol dito. Te, hindi ito possible. Ang pinakasalan ng ate ko ay anak ng pinakamayaman sa Jingcheng. Sige, Ang cellphone ni Gino... nasa kamay niya. Baka hindi niya talaga kinuha yon. Kung ganun ang sabi mo, ang matandang ito, si Ginoong Li, siya talaga ang pinakamayamang tao. Sa wakas, ang mga kilalang pamilya sa Ansheng nagkaroon ng talino. Tari, Ano na naman ang balak mong gawin? Tumabi ka muna. Panoorin mo kung paano ko sila itutuwid. Dragon Commerce Association. Sarili ng lahat. Si Shen Yuensong. Matandang hambo. Itay, Itay, uminom ba ng peking alak ngayon? bakit nagmamadali kang mapasaktan? Pakinggan mo ako. Ikaw, patay ka na. Kayo, patay na rin. Wengkong, alam mo ginagawa mo? Anong ginagawa? Ate, para makapag-asawa ka sa gwardiya na yan, itinago mo sa ama natin, kinuha mo agad ang ibig mong sabihin. Ang lalaki sa marriage certificate ay hindi anak ni Ginoong Li? Siyempre hindi. Itay. Nalilito na po kayo. Si at ito, malinaw naman, para makapagpakasal sa sikir, ginamit para tumakas sa kasal. Sa isang salita ni Ginoong Shen, parang 10 taong pag-aaral na. Tama, ang 2 ito, nakakainis. Pati magloko, pinakasalan pa ang anak ng pamilyang Shen at kumuha ng marriage certificate. Tay, huwag kang maniwala kay Wensong. Hindi ko ginawa yung marriage certificate ng palihim.
Tama na yan. Nagsisinungaling ka pa rin? Magmamakaawa ka pa para sa kanya. Tay, hindi ako nagsisinungaling. Kung itutuloy mo ito, magiging sanhi ito ng kapahamakan ng pamilya. Tumahimik ka. Ang gusto sumira sa pamilya nating Shen. Ay ko ba? Ete, hindi mo siguro iniisip na ako at si Ama. EMG atongga, di ba? Yang dalawang walang kwenta. Paulit-ulit kinugulo ang pamilya natin. Lalo na itong matandang to. Pati nakapulot pa. Tiyak ninakaw niya ang cellphone ni Ginuli. Hindi natin sila dapat palampasin. Tama ba? Ite, pakiusap, mag-utos na. Hulihin ang dalawang gwardiya. Guluhin ang kasal, pwede nating palampasin, pero ang pagnanakaw ng telepono ni Ginoong Li ay talagang napakalaking kasalanan. Tama ang sinabi ni Ginoong Shen. Ang telepono ni Ginoong Li, Pwede bang magnakaw nito? 1 minuto lang ang lumipas. Ilang bilyon iyon? Tama! Iniisip ko pa lang, masakit na para kay Ginoong Li. Gayon, bilang pinuno ng pamilya Shen, opisyal kong inaanunsyo. Hulihin nyo agad ang dalawang walang kwentang yan. Sandali. Tay, huwag na huwag kayong gagalaw. Ang matandang ito, siya ang... Si Ginong Li, ang pinakamayaman. Shuyaw, ano yung pinagsasabi mo? Tay, pag-isipang mabuti. Gayon ang kasal na anak ni Ginong Li, isang napaka-importanteng okasyon. Bakit wala pa si Ginong Li? Ito. Dahil matagal na siyang dumating. Siya ang... Tiyaw. Ito. Ang pamilya ninyong Shen sa wakas, may matalino pala. Tay, ang sinabi ni Shuyaw kanina. Maghinay-hinay. Isang pamilya ang Ancheng, lahat magkakaisa. Ngayon, bakit naging ganito? Bakit? Mengli, mapo ka. Dahil kami... Uy! Matandang ito. Niloko mo ang jateka, pero hindi mo ako malulok. Tay, Wensong! anong ginagawa mo? Te. Ate ko at matandang yan nagsabwat pa lokohin ka. Ang yamaning si Ginoong Li hindi pa rin dumating. Malamang nawawala ang cellphone niya. Siguradong hinahanap pa niya ngayon. Ang galing mo, Kinoong Shen. Malinaw ang pagsus... Nga, ang matandang ito talagang kasuklam-suklam. Halos malinlang na naman kami, ang mga inosenteng pamilyang Ansheng. Tay, ano bang ginagawa mo? Tama si Ginoong Shen. Kung si Ginoong Li siya, paano hindi makikilala ng sarili niyang anak? Tutuya. Tama. Si Ginoong Li ay iginagalang, kahit di maaring magmukha siyang ganito kagi. Oo, tama. Tama. Si Shen Yuansong. Alam ka. Ngayon, kahit anong sabihin ko, hindi kayo maniniwala. Ang mahalaga, pero may isang tao na hindi nyo magawang hindi paniwalaan ang sinasabi niya. Dewi, sa loob ng 2 minuto. Lumapit ka rito ngayon din. Sa loob ng 2 minuto. Lumapit ka dito agad. Si Dway, ang pangalang yan. Parang pamilyar sa akin. Nalilito ka na ba, Jue? Hindi ba ito ang butler ni Ginoli, ang pinakamayaman? Si Ginoju. Matandang hunyango. Talaga, hindi na kita maarok ngayon. Ang kapal ng mukha. Paano mo natawag si Ginoo ng ganyan? Ang lakas ng loob mo ipatawag siya rito. Sawa ka na sa buhay. Si Shen Wenkong at Dong Yukuan, ang talino niyo talaga, nakakatawa. Si Ginoong Du, Vice Presidente ng Chamber of Commerce ng Longcheng, nasa ibabaw ng libo-libo. Ang lakas ng loob mong magsalita nang walang galang sa kanya. Ang kawalang-galang kay Ginongdu ay pakikipag-away sa marangal na pamilya. Tama. Bukod sa pinakamayaman na si Ginoo, walang pwedeng mang-insulto kay pakiusap. Bigyan ng isa pang pagkakataon ang pamilya, hahamonin ang matandang to sa laban. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng bawat pinuno. Ang kasal ay inorganisa ng pamilya Shen. Ang pagtumba sa matanda, Ay tungkulin ng pamilya Shen. kami mismo ang gagawa. Emgata, dakpin ang dalawang walang kwentang yan. Tingnan ko lang kung Sino ka naman? sa loob. Ginoong Du, Pinuno sa Ancheng, Shen Yuansong. Agbati, Ginongdu. Sa loob ng 2 minuto, lumapit agad sa akin. Anong ibig sabihin nito? Ginoong Du, anong nangyayari? Bakit kailangan magbigay ng malaking paggalang sa harap ng mga kilalang angkan sa Ancheng? Nga, Ginoong Du. Kilalang angkan sa Ancheng. Paano namin magagampanan ito? Tumahimik ka. Ikaw din. Umalis ka rito. Pagbati, ehem. Ginu. Magpapatuloy ba kayo bilang gwardiya? Oo, tama ka. 20 taon ko na itong ginagawa. 3 taon pa naman. Gusto kong maranasan niya ang hirap ng pagiging gwardiya. Amo, grave naman AKO, Monte KO Nong Sarai Nong Plano Mo.
Bakit punit ang damit mo? Tahin ko ito. Tama na. Unahin, ayusin ang pamilya Shen. Pamilya Shen? Hindi tama, yan ah. Di ba balak mo makipagkasunduan sa pamilya Shen? Bakit ang dami mong sinasabi ngayon? Opo, opo. Ang weird naman. Bakit itong si Dewey? Sobrang nagbibigay puri sa tatay. Talaga bang ang matandang ito ay si Ginoong Lee, ang pinakamayaman? Juke, bibigyan ka ng 10 minuto para alamin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Ginoong Lee, ang pinakamayaman. Tumayo na kayong lahat. Ginoong Du, sakto ang pagdating nyo. Kanina, ang matandang to. Walang silbi. Alam mo siya ay, Ahem. igalang nakatatanda at alagaan kabataan. Ang paggalang sa matatanda at pagkalinga sa kabataan ay tradisyonal na bertud ng mga Tsino. Sa hinaharap, bawal ng mang-api ng matatanda. Naintindihan Montag. Opo, opo. Ginoong Du, napakabusilak ng matanda ang gwardyahan. Maari nating, pero ang batang ito, asong tagabantay lang. Walang kwenta. Ginoong gwardiya, kahit pangkaraniwan ang trabaho. Pero ang kanyang itsura ay maayos at kahanga-hanga. Balang araw, magtatagumpay siya. Kayong mga kilalang angkan dito sa Ancheng, huwag niyong hambalusin sila. Dapat kayong magpakita ng malasakit. Alagaan at suportahan siya. Narinig nayo, BA? Anong nangyayari? Si Ginoong Du, ipinagkatanggol ang 2 gwardiya ngayon. Hindi kaya araw ng lahat ng malalaking pamilya sa Ancheng. Nakpapakitang gilas, siguradong ganun nga. Ganyan talaga ang mga bigating tao, puro pa-impress lang. Gino, Tinjin nayo pa BA tama ang MG Puy BASA. Pwede? Anong pwede? Mokhong yun, isa lang siyang security. Bakit siya pinupuri? Karapat-dapat ba siya? Hindi ba ikaw ay guardia rin? Oo, Sabi ng matanda, pansamantalang di karapat-dapat si binata. hindi karapat-dapat. Purihin mo ako ng husto, bigyan mo ako ng forma. Naintindihan. MGA Tao. Dalhin ang gintong trono ng Dragon Commerce Union dito. Ginoo, tingnan, dinala namin ang trono pa. May malasakit ka rin naman. Salamat sa papuri, hindi matatawaran si Ginoo. magaling talagang gumalaw. Tama ka. Si Ginoong Du ang Vice President ng ating Dragon Rising Business Association. Kapag siya ay kumilos, nanginginig ang buong Ancheng. Natural, may respeto siya. Ang upuwang ito, Ay inihanda para sa pinakamataasang posisyon at respetadong tao dito. Ginoong Du, maupo po kayo. Ang taong ito ay hindi ako. Hindi ikaw. Ang mga naroroon ngayon, Sino mas mataas sa estado? ONG. Hindi ko rin talaga maunawaan. Matanda, bumalik ka na naman. Ginoong Du, magalang ka sa kanya, akala niya siya ay. Ginoong Lee. Tama, hindi pa ako nakakita ng ganito kakapal na tao. Jinu. Inupuan noon ni Qianlong nakahoy na zita. Masaya ka, BA? Oo, maganda, maganda. Ipinakita mo ang... Salamat sa papuri, Ginoo. Sige, ayusin niyo ang pamilya Shen. Opo, opo. Shin Yuan Song. Narito, Inuutosan kita ngayon. Dali-dali lumuhod sa matandang ito at humingi ng tawad. Ginoong Du. Hindi mo ba ako naintindihan? Ang sinabi ko, narinig mo ba? Luhad. Wengkong. Nandito si Ginoong Du, ano plano mo? Ako. Totoo ang sinabi ni Shuyao. Ang matandang iyon pala. Guro, ang pinadala kong tao sa lungsod ng itaas ay nagpadala na ng impormasyon tungkol kay Ginoong Lee At ano ang para masiguro ang lahat. Kinumpara na rin namin ang yene ng 2. Ang iyong ama ay si Ginoong Lee, ang pinakamayaman. Ikaw, Chuzo. Niloko ako ng 20 taon. Alam mo ba kung paano ako nabuhay nitong 20 taon? Humingi ng... Ginoong Du, isa siyang gwardiya. Bakit? Humingi ng tawad. Opo. Matanda, pamilya Shen ang nakagulo sa inyo. Patawarin niyo po kami. Shen Yuensong, ang pamilya niyong Shen. Ikaw lang ba mag-isa? Bilisan mo at lumapit ka. Wengkong. Ginong Du. Hindi kayang salungatin ang iyong utos, pero kung ipagluhod mo ako sa gwardiya, unless baliin mo ang pa. Sige, maganda ang sinabi mo. Mga tao, lumapit kayo. Baliin ang 2 paa ni Shen Wenkong. Hindi. Huwag kayong magalit. Hindi naintindihan ni Wenkong ang kanyang huwag magtanim ng sama ng loob sa kanya. Ginoong Du, magpakumbaba na lang para sa gwardiya. Ang kan ng Shen sa Ancheng ay ginawa na ang lahat ng nararapa. Ginoong Du. Kami, mga pamilyang may pangalan sa Ancheng, ay hindi na rin makapagpigil. Pakiusap, Ginoong Du, mahabag na po kayo. Mga walang mod. Kayo, mga kilalang pamilya dito sa Ancheng, kung magsasalita pa kayo ng isa pang salita, alisin ko na kayo lahat dito sa Ancheng.
Ito na ang huli kong babala. Lumiyahad ka. Ang tanga kong kapatid, hindi mo pa rin ba napapansin na ang gwardiya ay si Ginoong Li, ang pinakamayaman? Wentong, ilang beses mo akong sinaktan ngayon? Isang beses. Hmm, 2 beses. siguraduhin mong tama ang sagot. Naalala ko lahat yan. 3 beses. Lumapit kayo. Dalhin sa Shen Wansong. Ilabas hampasin 3,000 beses. 3,000. Ginong Du. Dalhin siya pala. Ginong Du. Shen Yuen Song. Tumayo na kayo. Kayo mga Shen, nakaligtas kayo ngayong araw. Alam mo ba kung bakit? Pakiusap, sinabi mo, Don. Dahil ito ay may mabuti kang anak na babae. Simulan na natin ang seremonya ng kasal. Pero hindi pa dumating si Ginoong Li. Ang pinakamayaman na si Ginoong Li, tila hindi na siya darating. Matandang hanggal. Tingnan natin ngayon. Hanggang kailan kang makunwari? Ano? Nasaan ang anak ni Ginoong Li? Huwag nang isipin ang anak ni Ginoong Li. Ngayon ako ang tagapamagitan, ang taong papangasawahin ng anak mo. Asia. Ha? AKL. Gusto nyo bang parusahan ang pamilya ng mga Shen? Kanina ko pa iniisip, ang anak ng pamilya Shen, paano niya mapapantayan ang anak ni Ginoong Li? Nga naman. Pero ang ipakasal siya sa isang gwardya, hindi ba masyadong mabigat ang parusang iyon? Determinado si Ginoong Du na parusahan ang pamilya ng mga Shen. Tama. Mahirap hulaan ang galaw ng langit. Buhay ng anak ng pamilyang Shen. Ay ganap ng nasira. Shen Yuansong, ang sinabi ko kanina. Hindi mo ba narinig? Oo. Ang pamilya namin, Shen, ay agad magsisimula ng kasal. Hay, kahit na talagang ayaw ko sa mga anak ng mga prominenteng pamilya. Pero para sa pamilya naming Shen, kailangan kong gawin itong gayon. Kung tatanggihan ko ito sa harap ng maraming tao, ay siguradong mapapahiya ang Tiyak na magagalit siya ng hosto. Hey! Mukhang kailangan ko na lang tiisin ito ngayon. Uy. Kayo dalawa, anong iniintay pa ninyo? Magpalit na ng damit at simulan ang seremonya. napakalaking kahihiyan. Ang dangal ng pamilya namin ay lubos na napahiya. Oo, Tito. Hindi lang pinahiya ni Pinaluhod tayo sa harap ng guard. ipinakasal ang anak na babae ng pamilya. Napakasobra naman talaga nito. Hi! Simula ngayon, ang pamilyang namin sa lungsod ng Ancheng, hindi na ulit makakabangon. Hindi ko matanggap. Bakit si Ginoong Li ang nagkansela ng kasal sa pamilya natin? Siguradong si Ginoong Du ang dahilan. Pinagsalitaan niya ng masama ang pamilya natin kay Ginoong Li. Ito. Paano naman nangyari iyon? Hindi mo ba napapansin? Ang respeto ni Ginoong Du sa matandang yon ay sobra-sobra. May hawak siyang ebidensya laban dito. Tama, siguradong kaya isinakripisyo ni Ginodu ang pamilya namin para sipsipin ang matanda. Ah, ganun pala. Kailangan nating sabihin ito ng haapan kay Don Lee. Para makabangon ang pamilya natin. Pero, wala paran para makontak si Don Lee. Tito, may numero kayo ni Don Lee. Ay, yung tawag na yon ay galing kay Ginoong Du. S.A. Kazal, may nangyaring ganoong bagay. Pinaghihinala. Pikiyong tawag na yung. Ang iniisip ni Ama ay, yung tawag mo sa kasal na sinagot ng guwardyang yon, talagang nakaduda. Ano na ang gagawin ngayon? Umalis na tayo kay Ginoong Du. May paraan pa rin tayong makipag-ugnayan kay Ginoong Lee. Hindi nyo ba naalala? May kakilala tayong malakas sa Maynila. Ang ibig mo bang sabihin ay, ang nangunguna sa 4 na pinakamakapangyarihang pamilya? Ang pamilya Zhao? Tama. Ang pamilya Zhao mismo. Ay nako, paano ka siya nakalimutan? Ang batang ginoo ng pamilyang Zhao sa Beijing, si Zhao Shengji. Mula bata pa lang, mahilig na siyang manood. Lagi niyang iniisip na isa siyang Diyos ng digmaan. Tumalon siya mula sa ikawalong palapag. Ako ang sumalo sa kanya. May utang siya ng buhay sa akin. Tuwing pista, laging nagbibigay ng regalo ang pamilya Zhao. Tama, at sinabi pa nga ni Ginoo Zhao. Kapag nagkaproblema ang pamilya Shen, tiyak na tutulong siya. Iugnay ang pamilya Zhao sa mayamang sili. Sa ganitong paan, ang pamilya natin ay maliligtas. Alis na ako ngayon din, at pupunta sa Maynila. Huwag kalimutang magdala ng maaming regalo. Mas mahal, mas huwag kang mag-alala. Ang Zhao family sa Maynila ay isa sa 4 na major stockholder ng Dragon Pro. Si Don E ay hindi nila iginagalang. Ngayon, kailangan kong siguraduhin na dumating sila para ayusin ang dalawang walang kwenta na iyon at ipaghiganti ang pamilya namin, ang pamilya Shen. Si Wen, batang pasaway ha? Dahan-dahan lang, ingat lang. Huwag babagsak ang bagong Naiintindihan ko na.
Tara na, aakyat na tayo. Shouting. Ikaw na muna ang mauna. May gusto akong sabihin. Sa Tariyemo. Ano bang hindi nyo pwedeng sabihin sa harap ko? Sinabi ng umakyat ka na. Ba't ang daming daldal? Umakyat ka na. Matandang loko, ang tagal mong tinago na ikaw ang pinakamayaman. Gusto kong malaman kung ano ang plano mo talaga. Umalis na ang batang iyon. Sige, sabihin mo na. Tio. Kanina sa kasal, may mga bagay na hindi ko masabi. Pwede ba kitang hilingan na isang bagay? Anong hihilingin? Magkamag-anak na tayo mula ngayon. Sige, sabihin mo. Pakiusap kay Ginoong Lee na ipawalang bisa ang kasunduan na kasal namin ni Sioting. Tapos na ang kasal. Ayaw mo ba kay Sioting? Hindi, mabait si Sioting. O, edi tapos na ang usapan. Bumangon ka na. Kung lokohin ka niya ulit, babalian ko ng binti. Gino, nagkamali kayo na intindi sa sinabi ko. Si Sioting ay anak ninyo. Ang pamilya namin ay hindi karapat-dapat para sa kanya. At saka, gayon kami ni Sioting nagkakakilala. Pero ang damdamin ay kailangan ng oras para tumibay. Kaya, Dahil sinabi mo na, yan, hindi na kita pipilitin. salamat, Ginoong Lee. Ganito na lang, ikaw. Magbalik at sabihin sa iyong maghanda siya. Hintayin ang pamilyang mawala sa Ancheng Hindi, Ginoong Lee, hindi niyo pwedeng gawin yan. sa kasal. Paulit-ulit akong binastos ng Shen family. Karapat-dapat lang ito. Ginoong Lee. Pinaisipan ko ng mabuti. Sa totalang, sa tingin kaya, kaming dalawa and I shouted, sapat na ang pagkakakilala namin para magpakasal. Ay nako, ako kasi, palaging mabait at maunawa. Hindi ko kailanman pinipilit ang iba. Hindi kita pipilitin. Hindi Kahit konti, hindi pinipilit. Totoo. Mabuti. Yang si Shouting na walang palaging kontra sa akin. Talagang wala akong magawa sa kanya. Sa hinaharap, pag ikaw ay napunta sa ikaw na ang bahala sa kanya. Ginoong Lee, mukhang hindi angkop ito. 100 taon, nakamit ang paglalakbay magkasama. 1,000 taon, sa mag-asawa, magkasundo ang lalakit babae, lilipad magkasama. Hayaan mo akong maging isang tarantang aswang. Sobrang mahirap iyon para sa akin. Ganon ba? Mula pagkabata, naintindihan ko na ang tamat talagang hindi ko kaya. Hay nako, sige na nga. Hoy, Shuyao! Alam mo ba kung ilang hakbang ang kailangan para burahin ang isang kilalang pamilya sa Ancheng? Ilagay mo yan pababa. Walang disiplina. Hindi upo ang tiyo, hindi pwedeng kumain. Oy, ikap! Tiyo, mapo pakeo. Aba, ang daming putahe. Hindi kaya nakakuha ako ng babaeng Tiyo, tingnan ang gawa ko. Kamusta ang lasa? Aha! Ayos naman. Pero medyo maalat lang. Tiyo, dadalhin ko ito sa kusina at gagawin ulit. Magante. Pagtiyagaan na lang natin ngayon. Kain na. Salamat, Tiyo, sa iyong pangunawa. Anong tinitingnan mo? Kumain ka na. Ang tunay na lalaki ay hindi nakikipagtalo sa mga babae. Ang hanging silangan, makata ng ulan. Ang hanging kanluran, talim ng dahon. Hanging timog, pagkabigo ni Chukyong yun. Hanging hilaga, pag-ibig ni Wei Rukhui. 4 na bantog na mamamatay tao ng kaharian ng silangan yumuko, kanluran angali, timog siksi, hilagawasa. Pagbati ki Master. Yung Master Zhao, sa wakas dumating ka na. Tumayo na kayong lahat. Shen Wenkong. Naikwento na sa akin ng iyong ama ang nangyari sa'yo. Ang pamilya Shen, nakilala bilang nangungunang pamilya sa Ancheng. Inalipusta lang ng 2 security guard sa mismong kasal. Alagang nakakagalit. Sai. Ito ni Monsieur Du. Kahit pamilya Shen hindi susuway. Anong Don Ginoo? Isa lang siyang aso sa tabi ni Ginoong Lee, ang pinakamayaman. Tama Njia. Kung ikukumpara kay Ginoong Zhao, si Duwei ay wala. Amwa kanal na giwa. Tingnan mo lang, hintayin mo ako. Tama ang sinabi ni Ginoong, ang 4 na pangunahing pamilya sa Shangjing ang tunay na shareholder ng Dragon. Sila ang tunay na kanang kamay at kaliwang bisig ni Ginoong Lee. Ang ama ko ay hindi makakaalis sa Anking. Hayaan mo akong pumunta sa halip. Pero huwag kang mag-alala.
Malaki ang utang na loob ko sa pamilyang Shen. Sa pagkakataong ito, ipaglalaban ko ang katarungan. Salamat, Ginoong Zhao. Umalis na tayo. Enchanté. Busog na AKO. Kayo Hamantik ka. Pagkatapos kumain, tumayo sa tabi at maghintay. Maghintay. O, maghintay para saan? Maghintay hanggang matapos kami kumain. Ikaw ang bahala sa ligpit na mesa at hugas ng mga pleto at kubyertos. Bakit ako? May trabaho pa ako, alam mo. Sino papi eh? Tito, tanda na, kaya pa ba ang mabibigat na trabaho? At saka. Pagkatapos hugasan ang pinggan, labran ang kumot at damit. Pagkatapos mong mop, linisin ang mga bintana. Tingnan ang bahay, ang dumi na. Ganito dapat ang tahanan. Parang pugad ng aso. Tama! Kung gagawin ko lahat yan, ano nang gagawin mo? Pagkatapos kumain, anong ginagawa mo? Siyempre, pupunta ako kay Tay para maglakad-lakad. Pagkatapos kumain, maglakad para humaba ang buhay mo. Kahit ganitong kaunting kaalaman, hindi mo ba alam? Halika, kumain. Ay, tama na. Ang sarap sobra. Shouting. Sa susunod, magbasa ka. Wala kang alam kahit ano para hindi ka pagtawanan ng iba. Silang dalawa, ano bang drama ang ginagawa nila? Gino Ong Lee. Ang ginawa kayo kanina. Nasiyahan ka ba? Sobrang nasiyahan. 20 taon na. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong sarap. Tingnan mo yung batang walang hiya. Ganito ang kaparusahan. Sobrang nakakasaya ng loob. Ay nako, huwag ka mag-alala, Ginoong Lee. Sisiguraduhin kong gagawin ko, idisiplina ko si Xiaoting hanggang sumunod ng Kaya natin to. Magmaneho na tayo. Ang isang taong kagalang-galang at nagpapanggap na isang security guard. Inapi pa mismo ang sariling anak. Ang kawawang si Li Xiaoting. Hatsing. Giro. May saipon ka ba? Wala. Parang, nararamdaman, may nagsasabi ng masama tungkol sa akin sa likod. Hindi AKO. Ako rin, hindi ako. Lalo hindi ako. Basta sinabi kayo lang. Bakit kayo kinakabahan? Yubo. Guro, kaming 4 na alagad mo, kumakatawan sa 4 na kontin. Ngunit bakit kami ang gumagawa? Hindi ba parang nasasayang ang kakayahan namin? Kung hindi gagawin ang gawain ito, gusto ninyong ako ang gumawa. Hindi po namin magagawa. Guniguro, hindi ba tikazal na po kayo? Bakit hindi siguro ang magpakasipag? Tama ang sinabi ng Narinig ko ang asawa ng guro mula sa pamilyang Shen ng Ancheng. Magalang, mabait, at mahusay sa pamamahala ng kahat. Tigilan mo na yan. Ahem, lahat ng gawaing bahay na to, ay siya mismo ang nag-utos. Hero. Hindi dapat ganito, kakapasok pa lang ni Missy sa pamilya. Pinag-asikaso ka na agad sa mga gawain. Naman, kahit papaano, dapat nagkunwari man lang siya ng ilang araw. Hindi ba't gawa iyon nung matandang iyon? Maestro Lolo. Sigurdong siya na, ginamit ng matanda ang Shen para takutin si Shuyao, kaya nagawa iyon. Mastro, parang hindi tama itong nangyari. Kung si Maestro Lolo ang pinakamayaman, bakit niya itinatago ang at nagtatrabaho pa bilang isang guwardiya? Ako'in ay medyo nalilito tungkol dito. Ano kaya ang dahilan? Yung matanda may Alzheimer na. Kaya mas dapat mo na akong pagmanahin agad. Anong itinatagong pagkakakilanan? Masaya bang magunwari? Hindi maganda ito, Guro. Baka kaya hinahabol ng mga kaaway si Lolo Guro. Napilitang magtago ng identidad. Sigurado iyon. Siguro natatakot si Lolo Guro na madamay ka kaya hindi niya sinabi ang totoo sa'yo. Sobrang bait naman noon. Bakit parang may kutob ako? Ginahasa niya talaga ako. Hero. Ang pagmamahal ng ama ay parang bundok. Tiyak na para din naman sa ikabubiti mo ang ginawa ng iyong guro. Ito, ang pagmamahal ng pinakamayaman. Nga, Guro. Nakabasa din ako ng isang sanaysay na tula. Ang pamagat ay likod, napakadamdamin. Ang seryoso mo naman magbasa. Mag-aaral ka ba para sa mataas na antas? Tama na, tigilan na ang paghula dito. Pumunta kayo at alamin sino nakaalitan ng Dragon Commerce Association. Upo. At saka, kayo, kung sino ang manatili para maglaba. Lumapit kayo isang hakbang. May mahalagang gagawin pa ako. Hindi ko nagagambalain siguro. Ang pagmamahala na mag-ama, una na ako. Kailangan ko bang manatili dito? Maging isang tagapagluto sa bahay.
Ha 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 ha. Ang pamilya namin, Naghintay kami na matagal. Sa wakas, dumating na si Ginoong Zhao. Ama Njibay. Nagbibigay galang sa inyo si Shengji. Ay nako! Ang Zhao, isa sa 4 na marangal na pamilya sa Beijing. Kami dapat ang nagbibigay galang sa inyo. Tiyo. Napakagalang mo naman. Nag-usap na kami ni Ginoong Shen sa daan papunta rito. Sa pagkakataong ito, dadalahin kayo sa punong tanggapan ng Longteng Trade Union upang makaharap si Ginoong Li, pinakamayamang tao. Kung ganon ga, napakaganda niyan. Ite. Kapag nakilala natin si Ginoong Li sa pagkakataong ito, sabihin na natin sa kanya ang tungkol sa kasal. Siguradong maintindihan niya ang pamilya Shen. Oo. Pagdating ng oras na makita si Ginoong Li, magsasabi ako ng magagandang salita para sa magaganda't papuri ang sasabihin ko. Maraming salamat, Ginoong Zhao. Ama. Sobra ka namang magpasalamat. Kapag nagkaroon ng alyansa si Ginoong Li at ang pamilya Shen, kami ng pamilya Zhao, kailangan ko umasa sa inyo. Anong sinasabi mo, Ginoong Zhao? Ang pamilya namin, Shen at Zhao, ay isang pamilya. Tama, Ginoong Zhao. Sa pagkakataong ito, kailangang makuha ang kapatawaran ni Ginoong Li, pinakamayamang tao. Hindi rin natin palalampasin si Duwei at 2 si. Tama ka diyan. Dadalhin na natin si Shuyao. At alis na tayo ngayon. Ito. Tiyo. Anong nangyari? Hi. Noong nakaraang kasal, pinilit ni Ginoong Du na ipakasal si Shuyao sa gwardiyang iyon. Hinding-hindi namin nagawang lumapit para kunin siya. Nakakagali. Tiyo. Huwag kang Pupunta ngayon pa kunin si Shuyao. Ginu Zhao, mas mabuti siguro ako na lang. Ikaw ay pagod na sa Talagang nakakapagod na. Pasensya ka na, Ginu Shen. Kung mangahas ulit si Duwei na humarang. Bangitan mo na langange pangalong kao. Yuk Xuan. Tarana. Ikaw talagang walang hiya. Anong kalokohan to? Paano kung makita Paano na? yon? Huwag kang magalit, Gino. Kang di mahalaga, di kita istorb. Sabihin mo na, Young better. naglilinis ng Nakakatuwang panoorin. Binabati kita, Gino. huwag ka ng dalda. Bilis. Opo, Gino. Tingnan niyo muna ito. Ano ba yan? Ang anak ni Zhou Runhai gusto makausap. Una. Ito ang sulat na espesyal na ginawa niya para sa inyo. Tumabi ka. Sabihin mo sa kanya, wala akong anong antas niya para humarap sa akin. Gino, sandali lamang. Tumawag si Junel Marino, paulit-ulit niyang sinasabi na mahalaga ito. Hindi niya sinabi kung ano. Wala siyang sinabi na tiyak. Ang sabi lang niya, may kinalaman ito kay Junior. Sige, kakausapin ko siya. Kung wala namang mahalaga, At pinapunta niya ako ng walang saysa. Baliin niyo ang mga Opo. niya. Sinabi ng pamilyang Zhao na mahalaga ito, kaya tumigil ka na sa daldal. Ihanda ang sasakyan. Nako. Di akalain na si Ginoong Du ay magpapakababa para sa security guard. Hindi ko inaasahan na kawalang silbi itong 4 na malalaking pamilya. Talagang ginagawa akong abala. Tama nga pala. Tawagan si Shuyao. Paalalahanan mo siya. Kuhanan ng video. Yung video ng batang iyon na naglilinis ng banyo. Ikaw na naman, tama ba? Oo, ako na naman. Hello, Tito. Tito. Nakakapanibago naman. Kakaalis lang ni Tito, pero tumawag pa rin siya. Tumawag pero walang sinasabi. anong nangyari? May problema ba? Wala kang kinalaman dito. Bilisan at linisin ang inidoro. Lalabas ako sandali. Huwag kang magpabaya. Bakit tinatago ng matanda ang pagkakakil? Siguradong may alam si Shen Shuyao. Juke. Isaktibo sa Talit Pito, 8 at 9. Bantayan SI, Sean Shui. Sa kasal mismo, ang parusa sa pamilya niyo, Shen, ay masyadong magaan. Matandang bagay. Akala mo ba? Nahawak mo ang lihim ni Ginoong Du. Kaya sinusunuran siya. Wala na kaming magagawa. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang pamilya naming Shen ay humingi ng tulong kay Ginoong Zhao mula sa pamilya Zhao sa kabisera. Malapit na niya tayong dalhin kay Ginuli. Ginoong Shen. Bakit ka nakikipag-usap sa matandang to? Mas mabuti pang Dalhin na SI Shu Shen Wen Song. Ano na namang ginagawa mo?
Shen Wenkong, ano na namang ginagawa mo? Sinasalba ko ang pamilya natin, mga Shen. Hindi, sinisira mo ang pamilya natin. Tio, kamusta ka na? Bakit mo pinagtatanggol ang matandang yan? Huwag sabihing nagustuhan mo ang anak niyang walang silbi. Mga bagay ko, huwag pakialaman. Pero one, care. Ete, sa buhay na ito, pwede ka lang magpakasal sa anak ni Senor Lee, hindi sa gwardiya. Kung ayaw mo madamay ang tatlong pamilya, tumahimik ka na lang. Si Tio pala ang si Don Lee. Hahaha. Siya ang Senyor Lee, ate. Ang utak mo ba nalason na ng dalawang yan? Bitiwan mo ako. Pero one, Emo. Bitawan mo siya, Shen Wensong. Bitawan mo siya, Shen Wenkong. Inuutusan kita. Sino ka ba? Sinasabi ko sa'yo, tapos na to. Ugazon mulig mo, maganda ka. Umalis na tayo. Ama. By the one, Emo, AKO. Bitawan mo siya. Nasaan ang ama? Ama, nandito kabiye, Jinu. Wala ka bang nangyari? Anong nangyari? Sa pagkakataong ito, gusto kong mawala ang pamilya sa mapa ng Ancheng. Pamilya siya na naman, mga hangal na iyon. Hindi ba nila nakikita kung sino ang Ginoo? Jinu, ako na ang bahala. Dadalhin ko ang pamilya ng Shen, lahat ng lalaki, babae, at bata. Bumalik ka! Sa pagkakataong pupunta roon para magtanong at singilin si papalisin ko ang pangal. Gagawin pulubi ang Opo. Ginoo, may sugat ka sa katawan. Nadudurog ang puso kayo, san masakit? Hayaan masahiin ko para sa iyo. Umalis ka. Tawagan mo ako agad. Mag-utos sa Security Department ng magpadala ng 5,000 kubkubin ng buong lakas. Kayo na ang Megeos kaget. Si Master, dakilang Panginoon ng Pulang, 5 karagatan, 7 kontinente, isang hamak. Pamilyang Shen ang Ang lakas ng loob mong galitin siguro. Karapat dapat ka. Damasyate. Kung hindi natin wawasakin ang hindi ito matatanggap ng langit at humihingi po ako ng pahintul. Kailangan lang ng 2,000 hukbo ng pulat up. Sa loob ng 5 minuto, mawawala sa mundo ang buong pamilya ng mga Shen. Hinihingi ko ang utos mula kay Master. Sanawan kayo. Ipasa utos sa gobernador ng Ancheng. Magpadala agad ng 5,000 palibutan ang pamilya Shen na ni Ibon ay hindi dapat makalaba. Guro, bakit si Hejin at hindi hukbong pula ng apoy? Nga, guro. Ang mga base na hukbong pula ng apoy ay ang Ancheng ay nasa ilang kilometro lang mula sa base Sham. Makakarating sila sa loob ng 1 oras. Ang hukbong pula ng apoy ay matagal, sobra nilang taglay kung basta-basta magpadala ng hukbo. Maraming mamamatay sa pamilya ng Shen. Hayaan si Hejin na Ang aming guro ay mabay. Hay na hanggang chaos, pupuntahan ng gayon si Hejin. Shen Wansong. Hinahanap mo ba ang problema? Ginoong Zhao, biro ba ito? Mga babae ng Huaguo. Kahit magaling, hindi rin masyadong magtanong. Pero tumatanda na ako. Puso ko gusto pa, pero katawan ko hindi na kaya. Tito, humble nayo. 60 taon kayo. Ito ang tamang edad para magsumikap. Ang bansang Bulaklak at 4 na pamilya sa Maynila ay konektado pa rin. Mason, nagpapadala pia sila sa atin. Tay. Ziga, dinala mo na itong suwail pabalik sa akin. Tay, nag-apologize ka agad kay Ginoong Lee. Sinaktan siya. Ano? Te. Huwag kang mag-alala. Sinasabi ng ate ko, si Ginoong Lee ang tagabantay na walang silbi. Zuvail. Ang pamilya natin, paano nagkaroon ng taong bulag sa katotohanan, tay? Kapag hindi humingi ng tawad, maaring huli na ang lahat. Tumahimik ka. Tanungin mo ang mga tao sa paligid mo. Naniniwala ba sila sa sinasabi mo? Ito. Ang anak ng pamilya Shen. Paano niya nagawa? Gwardiya ba si Ginoong Lee ang pinakamayaman? Talagang nakakagulat ito, hindi ba? Tungkol sa bagay na ito, mahaba-habang kwento ito. Pag nagkaroon ako ng oas, unti-unti kong sasabihin kay Ginoong Zhao, Itay. Mag-isip ng maayos, yung guwardiya na yon ay. tumigil ka. Ang pinakamahalaga ngayon ay hilingin kay Ginoong Zhao na samahan tayo upang makaharap si Ginoong Lee. Hindi na kailangan. Narito na si Ginoong Lee, ang pinakamayaman.
Tapos na ang pamilya ng mga Shen. Kino, tao natin mula seguridad. Darating sa loob ng 10 minuto. Pakiusap, huwag muna kayong magalit. Magpakahinahon muna kayo. Walonggia. Ikaw ba'y nagtuturo sa akin kung Hindi ko po magagawa. Valang tako? Nandito ang pinakamayaman, Ginoong Li, at hindi kanyumuko. HMP. Ikaf. Shun Yuan Song. Hindi mo ba ilalabas? Ang tao ngayon din? Jinu, Tapos na. Pagsisikap ko, nasayang lang. Shun Wanzong, Hangul. Val Anggia. Lakas ng loob saktan ang Ginoo sa hap ko. Jinungdu. Hanggang kailan mo kami lolokohin? Lolokohin kayo? Anong ibig mong Isang walang kwentang gwardya lang. Pinapanggap mong si Ginoong Li, pinakamayaman? Hindi ba't panlilin lang yan? Ano pa yan kung hindi? Tama ka, Ginoong Du. Mukhang minamaliit mo ang pamilya naming Shen. Pakibuksan ang mga mata mo at Zenozia? ikaw ay? Zeno ito? Ba't ang Ginoo ng pamilya Zhao sa itaas na kapital? Zhou Shenjie. Pamilya Joe? Ang ama mo, si Zhao Runhai, nagsulat sa akin. Sinabi niyang pupunta siya sa ito ba ang dahilan? Tama na nga sa akin. Kaya pala si Dewey. sinabi rin sa'yo. Ang tungkol sa mga sulat Mukhang takot na takot siya sa'yo. Basura ka. Seryoso nga siya sa'yo. Gino Dewey. Ano bang kasalanan ang ginagawa mo? At nahawakan ka ng basurang ito. Onga, Ginodewey, sumusunod ka sa utos ng isang gwardya. Kahit ang pamilya Shen sa Ancheng ay nahihiya sa'yo. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Kunin agad ang matanda. Agad na dalhin siya. Dalhin siya sa Dragon Soaring Trade. Hayaang si Ginoong Li ang humatol sa kanya. Emgata. tingnan ko nga kung sino ang maglalakas ng loob. Tingnan ko nga kung sino ang maglalakas ng loob. Ikaw na naman, inutil. Sun Wensong. Akawalan mo agad si Shuyao. Pagkatapos, humingi ng tawad sa ama. Baka pag-isipan, KO iwan ka. Pareho kayo nitong walang kwentang tatay mo. Pakpakiw lang. Magaling lang magkunwari. Di ko maintindihan kung bakit ang gwardya tulad mo ay magyabang. Naman na mo ba? Kung gusto mong magpanggap, dapat kaya mong suportahan. Kayo bang dalawang inutil, karapat dapat ba talaga? Itay, anong nangyayari sa'yo? Ikaw si Ginoong Li, ang pinakamayaman. Bakit pinapayagan mong apihin ka ng pamilya Shen? Walang hiya. Alam mo na pala ang lahat. Siyempre, alam ko na. Pero ang hindi ko alam ay, ano ka naging pinakamayaman? Ang duwag mo naman. Kung ikaw, hahanap ako ng pader para banggain ang ulo. Nasayang ang pagiging security. Jinu, huwag po kayong panghinaan ng loob. Isipin nyo na pagsubok sa buhay to. Tumigil ka. Opo, S.A. Kazal. Pinilit ni Ginoong Du ang pamilya namin na lumuhod. Pinitpanga ako. ipinakasal pa si Shuyao sa isang gwardya. Ang Shen, matagal nang gustong maghiganti. Hindi pa nga kayo hinanap ng gulo. Ayaw pa ang pumunta rito para mang-abala. Ganito ba talaga ang paraan mo? Ako si Duway. Ngayong andito ako. Hindi mo sila mapoprotektahan. Sano ka? Ang batang amo ng pamilya Zhao sa Shangjing, Zhou Shenjie. Hindi ko pa naririnig. Pero sinasabi ko sa'yo, Kahit saan ka man galing, wala akong pakialam. ako at tatay ko, hindi kailangan ang proteksyon ni Dewey. Isang daliri lang, kayang durugin kita. Ang batang to, ang bilis niyang umasta na anak ng hay naku, napaaga ang pagbunyag. Hashem, Akil akala mo kung sino ka? Ang Diyos ng digmaan ba? Itong walang silbi. Akala niya nasa. Shooting pa siya ng maikling pelikula. Ahit siya ang hari ng dragong mandirigma. Anong halaga niyan? Silangan siksikan, kanluran sira, timog durog, hilag. Hangin na silangan nagadala ng ulan. Kanlurang hangin, lumalagi, hanging timog, hindi matinag, chuchong, pag-ibig na hanging hilaga, weirukwi. Kulang ng 4 na tagalinis dito sa bahay. Ano sa tingin mo? Gino. Ang haba ng mga binti ng babaeng ito. Hindi kaya. Gagamit sila ng pang-akit sa atin. Manahimik ka. Hinala ka o zila ang 4 na pinakamalupit na mamamatay tao ng dakilang siya. silangan lian, kanluranton, timog siyong, narito upang tumanggap ng utos. Kaakit-akit at matapang. Umaapaw ang nakakatakot na aura. Ang 4 na pinakamalupit na mamamatay tao ng dakilang siya. Hindi Tama, tingnan mo lang ang mahahaba nilang mga binti. Hindi mabilang ang mga bayaning kanilang pinabagsak. Zhou Xingjia, pinabalayan kita. Walang kinalaman ang pamilya Zhao. Huwag kang maghanap ng gulo. Walang silbi. Saan galing ang lakas ng loob mong magsalita ng ganito? Poprotektahan ko ang pamilya Shen. Ano magagawa mo?
Hapwing ko ang Zhou family nayo parang abio. Ang kapal na mukha mo, lakas ng loob mong bastos sa pamilya, Chao sa Shangjing. Ha ha ha. Ay. Tagumpay mong nakuha ang atensyon ko. Lumaki ako ng ganito. Wala pang sinuman ang naglakas loob na sabihin ito sa pamilya. Iyon ay dahil ang pamilya Zhao mo ay kaya hindi mo pa ako walang silbay ka. Hinahanap mo ang gulo. Sige, pagbibigyan kita. Ang walang silbing ito. Walang galang sa pamilya Zhao ko. Alam niyo na kung anong gagawin, di ba? Walang patawad, patayin lahat. Handa na ang posisyon. Siguradong tapos na siya ngayon. Tama, yan. Ang apat na pamatay, kilalang kilala sa buong Daxia. Kung saan sila magpunta, walang natitira. Mukhang mag-umpisa na ang laban. Gaano pa katagal bago dumating ang mga tao natin? Jinu, tiis ng konti. 3 minuto. Wala akong problema. Pero kaya ba ng bata na tumagal ng Umpisahan na. Magangat ka, shouting. Hindi ako nandito para manggulo. Pakawalan nyo si Ang nangyari ngayon, pwedeng kalimutan na natin. Itong inutil na to, bakit ang galing niyang Uun ka, ni hindi kayang talunin siya ng 4 na pinakamalakas na mamamatay. Siya, grabe, ang lakas niya talaga. Pinatha. Sobrang lupet niya. Ang lokong ito, may kakayahan talaga siya. Salamat sa training ng tropa. Ang galing ng sanay sa batang ito. Pero yung sinabi niya, Hindi ko matanggap. Bakit dapat palampasin? Kotseng minamaneho nila. Pinunggo ako. tama ka. Hindi pwedeng hayaan at kailang patawang na parusahan ng husto. Ginong Ju, anong gagawin natin ngayon? Huwag mag-alala, Tio. 4 na malalakas. Hindi sila madaling matatalo. 8. Halleck. Aalis na ako. Talagang karapat-dapat ang reputasyon ng 4 na malalakas. Pwede palang ganito ang law. Subukan natin ito sa susunod kina Bird Dragon. Ayun na ito. Ang dalawang walang kwentang, siguradong talo sila. Tama. Panalo na to, sigurado panalo. Bata, aminado akong may konti kang galing. Sabihin mo kung sino ka. 4 na pinakamalupit na mamamatay tao. Hindi kami pumapatay ng walang pangalan. Hindi na kailangang malaman. Hanapin si tatlo. Huwag kang magsalita ng patayin mo siya kaagad. Ginong Zhao, bilisan pigilan sila. Kung hindi ang pamilya Zhao ay mapapahamak din. Makapangyarihang tumahimik ka. Gusto mo bang sabihin siya ang pinakamayamang Ginoong Li? Tatay, siya talaga iyon. Tumigil ka. Maraming salamat sa paalala ni Binibining Shen. Ang 4 na mandirigma ay bihasa sa pagpatay. Ang dami na nilang buhay na kinuha. Wala silang pakialam. Isa pong guwardiya lang yan. Tay. Itago ka na sa likakeo. Kaya mo namang tumigil ng bala, di ba? Ano alam kung hindi Subo. Hanapin si Tres. Ang pisaw na. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Pagbati, Ginoong Gobernador. Magtayuan na kayong lahat. Dewey, ang galing mo sa ginawa mo. Napapunta mo pa ang gobernador ng Ancheng. Ito. Parang hindi tama. Mukhang hindi ko naman nakontak ang gobernador ng Ancheng. Kayong lahat, itabi mo na ang mga armas. Si gobernador ng Ancheng. Ako ay galing sa pamilya. Alam ka o anong klaseng tak? ang lakas ng loob mo. Isang maliit na gobernador ng Ancheng. Naglakas loob ka pang bastusin ang pamilya Zhao ng Shangjing. Tama. Paanong lakas loob mo magsalita ng ganyan kay Ginong Zhao? Kung sa karaniwan panahon, hindi ko kayang banggain si Ginoong Zhao. Pero ngayong araw, nagkasala siya sa isang malaking tao. Nayan. Sa wakas, makakapagpanggap ako. Jinu. Ang mga tauhan natin ay nasa labas. Malaking tao. Dito sa ating lahat, sino ba ang may posisyon na kasing taas ng Ginoong Zhao? Sa wakas, may pag-asa na. Alam pa niya si Ginoong Li. Gobernador ng lungsod ng Zumazamba. Huwag nyo ilantad ang aking pagkakakilalan. Paslit! Anong pinapalabas diyan? Itong gobernador halatang nagbigay galang sa akin. Jin, ikaw ang gobernador ng Ancheng. Bantayan ang mga prominenteng pamilya. Gawing mga taong may moralidad, may kultura at may... TSK. Sino nag Udos Mag Salata? Sinuntok mo? Itay. Jinu, okay lang pa ba kayo? San masakit? Hayaan. Umalis ka.
Ganito ang kahulugan ng hinihila ang sarili. Itong matandang ito. Hindi tumingin sa salamin. Ang lakas ng loob magyabang sa harap ni Gobernador General. Ano bang nangyari? Governor, kanina BAY yumako ka Kaylee shouting? Aba. Talagang kasalanan ko. Paggalang sa nakatatan, palagi bahagi ng maganda. At kagandahang asal bilang gobernador. Nakalimutan ko nang Ang bagay na ito, talagang kasalanan ko. Ang matanda. Kayo na po ang mas mauna. Huwag niyo na po akong patulan. Sige na, kalimutan na lang ang hindi nakakaalam. Salamat. Buti na lang, muntik na akong wala. Ano bang nangyari dito? Bakit si Gobernador pinoprotektahan ang dalawang walang silbi? Baka naman. Kahit Gobernador General may hawak ebidensya. Tama. Tiyak na ganon ga. Jean. Ikaw at ang Hindi pa ba kayo tapos? Zhou Shenjie, mag-ingat ka. Ang guwardiyang ito, Hindi mo dapat pinabangga. huwag idamay ang pamilya Zhao sa gulo. Ngayon, lumuhod ka at may oras pa. Hindi ka kaya. Sa loob ng dakilang siya na ito, bukod kay Ginoong Li, ang pinakamayaman. pamilya Zhao ng Shangjing na hindi mo pwedeng banggain. Tama. Jean. Paano makipagsabuatan sa dalawang pabigat na ito? Paalabanan ang pamilya Zhao ng Shangjing? Ang inutil na gobernador na ito ay ayaw magtrabaho. Jean. Inutuzong kita. Hulihin mo agad ang matandang yan pa sa akin. Huwag mong sabihin na kaya mo. Kahit dumating ang tatay, Hindi niya lalapastanganin ang matandang ito. Baka nga magmano pa siya. Nagpapakalat ka ng kasinungalingan. Tatawag, ang tatay ko, pagbabayarin ko kayong lahat. Hayaan mo na ako ang gumawa nito. Zhao Shengji, ang tatay mo ay nasa Beijing. Napakatagal ng biyahe. Walang silbi. Anong ibig mong sabihin? Sujak, bibigyan ng 5 minuto. At tawag mo agad si Zhao Runhei dito. kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ang mag-amang ito, parehong asal. Oo nga. Isa pa itong mas mahusay makunwari. Sabihin mo sa tatay ko na lumapit dito. Walang silbi. Akala mo, Si Ginoong Li na pinakamay. hindi ako si Lee na pinakamayaman. Pero sinasabi ko sa'yo, ang kaya niyang gawin, Kaya ko rin gawin. ang hindi niya kaya gawin, kaya ko pa rin gawin. Ang lintik na batang to, mga astig-astigan ka diyan. Akala mo ba kilala si gobernador ng Ancheng? Angat ka? Jinu Kalma Lang Kalma. Anak mong sariling dugo. Binabastos ang pamilya Nagagalit sa pamilya ng Zhao. Keong Mag AMA. kahit may 9 na buhay pa kayo. Dito ang katapusan ninyo. Tama, Jinu Zhao. Hulihin mo sila agad ngayon na. Ate, nababaliw ka na. Sean Wenzong, hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan? Ate, ipinagtatanggol mo pa ang dalawang yan? Kaya, Hijin, kung ngayon pa lang, dapin mo ang mag-amang ito para sa akin. Pwede ko nang palampasin ito, Gobernador. Makinig ka na lang kay Ginoong Zhao. Tama. Para sa dalawang walang silbi na yan, isa sa panganib ang sarili mong buhay at ari hindi talaga sulit. Nakaraan na. Ite, sino ang taong ito? Parang nakita ka una siya dati. Pero, hindi ko mesip agad. Si Kuya Tio Julio. Anong nangyayari dito? Ang pinuno ng pamilya sa Maynila. Tunay ngang dumating. Baki ka nandito? NAQ. Ikaw talagang suwail na anak. Ngayon may malaking problema. Naku. Ginong Li. Ite. Sinasabi mo itong mata. Siya ang ginoong Jinungzu. Nagkamali ka ba ng tingin? Ang pinakamayamang sige. Paano maging isang sekitigo? Oon ka. Yang matandang yan, mukha ka hinahinala. Halata namang hindi mabuting tao. mahal kong kapatid. Hindi titigil hanggat winawasak ang pamilya. Hindi ka titigil. Tumahimik ka. Lahat kayo, tumahimik. Ang kagalang-galang na matandang ito. Presidente NG Dragon Kammerskill. Ang pinakamayaman. Gino Lee. Don Lee. Nagmamakawa ako. Patawarin mo na sana ang mga anak ko. Vala na. Apos na ang pamilya Zhao namin. Siya njia talaga si Don Li. Naku. Totoo pala ang sinabi ni Shuyao. Bakit ang labo ng pamilya natin, Shen? Ang gwardiya na yon. Siya pala talaga si Ginoong Lee. Totoo nga, hindi mo dapat hasgahan ang tao sa palabas. Ginoo, mangyaring dumaan dito. Bilisan nyo at magbigay galang kay Ginoong Lee, ang pinakamayaman.
Pagbeti sa pinakamayamang Ginoong Lee. Oy, matanda. Bakit na, kunwari? Sayang ang hirap na pinagdaanan mo. Juro, ibubunyak ko ba ang tunay ninyong pagkatao para sorpresa siguro, ama? Hindi na kailangan. Ang matanda'y mahilig sa danggal. Hayaan siyang magyabang kaunti. Lahat tumayo na. Isang pamilya tayo sa Ancheng. Isang pamilya tayo sa Ancheng. Normal ang kaunting bangayan. Hindi talaga yun maiiwas. Laro ay laro, biro ay biro. Huwag kang magbiro sa pinakamayaman. Dapat ngayong araw, pamilya Shen at kami magkamag-anak. Magkasundo, masaya. Paano umabot tayo sa ganitong sitwasyon? Bakit? Dahil sa kanya. Ginong Lee. Pamilyang Zhao, nakakagulo sa lahat. Lalo na yang batang amo nila. Mapagmataas at mayabang. Matagal nang di matanggap ang Tama ka. Ininsulto nila si Ginoong Lee, ang pinakamayamang. talagang hindi mapapat. Ang maging kaaway ni Ginoo Ay para na ring ng pamilya Shen ng Ancheng. Naiintindihan ko ang inyong galit at pagkasuklam. Ang pamilya Zhou sa Xiangjing, walang kabutihan. Pati ba naman ako, nais pang talagang karapat-dapat. Sabi nga nila, ang mabutit masama ay laging may kabaya. Xu Zhenghai. Narito ako. Sige nga, sabihin mo, ano ang nararapat kong gawin sa'yo? Ang pamilya Zhao sa Xiangjing. Nabunggo si Ginoong Lee. Dapat lang kaming parusahan ng todo. Talagang nararapat. Pero dahil matagal ka ng kasama ko, papalampasin kita na ngayon. Maraming salamat, Ginoong Lee. Kaagad i-freeze. Lahat ng ari-arian ng pamilya Zhou tanggalin sa talaan ng dakilang Hite. Wala na. wala na ang pamilya Zhou natin. Ginoong Lee, ang paraan mo ng pagtrato sa pamilya Zhao ay napakabait. Oo nga, mapagkawang-gawang halos walang Layas! Lahat kayo, umalis na! Ayoko na kayong makita kailanman. Opo. Tayo na. Ngayon, kayo, pamilya Shen, Shen Yuan Song. Narito. makipagkasundo ng kasal sa pamilya ninyo. Ngunit tila wala kang utang na loob, lalo na ang anak mo. Walang respeto sa akin, pati nga pinatakbo ang sasakyan para banggain ako. Ang aming pamilya Shen ay talagang puno ng kasalanan. Pakiusap, parusahan mo ako. Tama ngang parusahan. Mga tao, dalhin si Shen Yuansong. At Shen Yuan Song palabas. Ginong Lee. Ako'y bulag at Hindi kita agad nakila. Kapat dapat akong parusahan. Hindi ako tao. Patawarin kami at bigyan ng Oo, Ginoo Lee, patawarin po ang pamilya namin. Ang ngayon nyo pa lang ba napagtanto na paghuli na ang lahat? Dalhin sila palabas. Kakatapos ko lang mag-isip. Kayo, ang pamilya Shen, mukhang may mabigat na dahilan rin naman kayo. Kayo ba ay naapektuhan pagpilit ng pamilya Zhou sa Xiangjing? Tama ba yon? Tama. Ito. Pinilit kami ng pamilya Zhao gawin ito. Wala kaming magawa. Kung ganon, papayagan ko ang pamilya na pansamantalang manatili sa Ancheng. Maraming salamat, Ginoong. Pero, ang ginawa ng pamilya niyo, Shen, ay hindi marapat sa titulong marangal na pamilya. Kayo lagi, hinahamak niyo ang mga gwardya. Bakit paparusahan ko kayo sa buhay niyo? Wala kayong ibang magagawa. Walang utang na loob. Hindi pa ba kayo magpapasalamat kay Ginoong Lee? Lumiya kayo. Tara. Gobernador ng Ancheng na si He Jin. Narito S.I. Hijin. Ikaw ba kanina? Sinampal mo ako? Oo, tama. Ginoong Lee, sinabi mo bang hindi alam, walang kasalanan? Ako ang saksi. Tate. Sinabi mo talaga. Nagbago na ako ng isip ngayon. Dalhin yan sa labas. Paluin sa mukha ng 300 beses. Hey, pwede ba sa akin ang pabor at patawarin siya ngayon? Salamat, Guru. Ang pabor ng anak ay laging binibigay. Kung ganon, sampalin mo. Tanga ka? Matandang lalaki. Sinadia MOBA ka. Oo, tabi ka, bata.
Kung marami ka pang sinabi, pati ikaw, bugbugin. Ikaw, matandang gunggo. Hindi kita tutulutin. HMP. Dewey, ibigay mo sa akin, matanda. Huwag kang masyadong Ano ngayon kung sumobra ako? Galit na galit ako ngayon. dalhin yan palabas. Sige na. Te, ni hindi ako tinalo ng 4 na malulu. Keo lang BA. Magpahinga ka na muna. Dewey, tawagin mo ang mga tawagin ang 5,000 tao ng Dragon Rising Business. Ginu, ang bata ay anak niyo pa rin, sa huli. Huvak, Huwag palakihin ang gulo. sige pa. Hello? Ang buong hukbo natin ay wasak na. Anong sinabi mo? Ba't ang dami mong gulat? Ginu, Ang mga tao ay hindi darat. 5 minuto ang nakalipas. Sila, lahat ay nahuli ng mga tauhan ni Hijin ng buhay. Ano? Huwag kayong mag-alala, kinuha sila ng buhay. Ni hindi sila nasaktan. Magaling ang ginawa mo. Jean, paano nagawang magdala ng mga sundalo rito? Ginoong Lee, ako lang naman ay... Te, hindi ko sinasabi pero ang mga tao mo napakahina. Kung ako ang tatanungin, umuwi ka, ayusin mo ang mga ari-arian mo para pag nagmana ako. Ikaw, Ginu, sa tingin ko, hayaan na lang natin. Hindi talaga natin kaya. tapusin ang pulo. Umalis kayong lahat. Umuwi, hanapin ang nanay. Ay Hintayin enyo AKO. Hintayin enyo AKO. nakakainis talaga. Yung hayop, nakipagsabwatan kay Gobernador General Hejin. Papababain ko si Hejin sa paalisin mo siya sa lungsod ng Huminahon po kayo, Ginu. Keo paong anang nagparusa kay Hijin. Kayat baboy. Magpapakita iyan ng konting pagla. Manahimik ka. Opo. Mag-isip ka ng paraan pa. Gusto kong turuan ng leksyon ang batang iyon. Magsalita ka naman, ha? Opo, Ginoo. Ginu, nakalimutan nayo 3 araw na lang. 5 taong global pagtitipon ng mayaman. Pagtitipon ng mayaman? Una, Ginu. Kayo ang pinakamayaman sa buong mundo. Kayo ang magiging sentro ng atensyon sa pagtitipon. Si Gobernador General Eji, wala man lang karapatan na pumasok sa pinto. Oo. Pagdating ng oras, dadalhin ko. Gwardiya na walang masyadong nakita. Siguradong magugulat siya. Napakatalino ninyo, ang kasalukuyang piyesta ng mga mayayap. Ako ang personal na magho-host. Tiyak kong magiging tampok kayo sa lahat. Noon, gabi 5 taon na ang nakaraan. Sinamahan ko si Gobernador lumahok sa lab. Ang kabayo ay natakot. Natapon siya pababa. Buti na lang nahawakin kayo agad ang renda. Kung hindi, maapakan na siya. Kaya ganito, may utang na loob siya sa akin sa buhay niya. Kaya sa rancho ng Lingyon. Ginagawa ni Hejin ang lahat para ipagtanggol ako. Fake it? Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko. Sa totoo lang, di rin ako naniniwala. Bibili lang ako ng gulay. Maligayang pagbalik sa bahay, may-ari. Ate. Shaya, Tay, alam na ni akong ang mali niya. Alam na namin ang mali namin. alam na. Kung alam, Bakit ko pa ginawa noon? Pagtitis muna kayo. Gagawan ko ng paraan may ligtas kayo. Shaya. Dapat noon pa'y nakinig ako sa'yo. Pa maiwasan ang malaking gulo, magmakaawa kay Ginoong Lee. Pakiusap sa kanya na patawarin ang pamilya Shen. Napagtanto namin ang aming pagkakamali. Kaya, susubukan ko ang lahat na makakaya ko. Song. Simulan gayon, magbabantay ka rin. Nagasip ka tungkol sa Oo, ate. Magbabago ako at sisimulan ang bagong buhay. Bata pa ako. Tulungan mo ako. Ayoko nang maging gwardya habang buhay. Sakay na. Januli. Alam kong nandito ka. Januli. Ang mga tao sa pamilya Shen ay wala. Gusto mo ba akong patawarin sila? Alam ko, huwag ka nang magsalita. Nilapastangan ako ng pamilya Shen sa kailangan parusahan. Pero, pwede kitang pagbigyan pagkatapos ng 3, pwede ko silang patawarin. Salamat po, Ginoo. Huwag ka munang magpasalamat sa akin. Ginawa ko ito dahil may kondisyon. Bat nakateo kadayan?
Hindi mo nakikita, ubos na ang pleto ni Tito. Bilisan mo. Wala ka talagang malasakit. Iyong Australianong talaba, bigyan mo rin si Tito. Ubo. Naha AKO. Iyong yellow na asukal na snow swallow. Pakikuha rin ako ng isang kutsara, sunod-sunod. Sige. Sarap nito. Tay, gusto mong tikman? Ayoko niyan. Kapag ininom ko yan, baka maging LBM. Te, ang dami mo ang pera. Kumuha ng ilang kasambahay. Kailangan mo pa talagang gawing mahirap para sa... Pasaway ka talaga. Hindi naman ito mahirap na bagay. Sino nagsabi na hayaan kitang hindi ako? Sasabihin mo pa na hindi. Tama SI Tay. At saka naman, di ba kailangan ding gumastos kung kukuha ng tao? Bukuyo. Bakit parati mong kinakampihan si Papa? Hindi ba dahil inangakuan kanya na palampasin ang pamilya ng Shen? Una. Hindi pa ba sapat na dahilan yon? Sasabihin ko na sa'yo ng diretso. Kaya kayo rin. Anong kaya mo, bata? Magkano kinikita mo bilang security guard sa isang... Tama. Nakapag-asawa ka sa akin dahil lang meron kang mabuting ama. Sige na. Sa puntong ito, hindi kailangang magtago. Sa total lang, ang tunay kong pagkatao ay may malaking pinagmulan. Ang pagiging gwardiya ay panglabas lang na trabaho ko. Ginawa ko ito para inisin ang tatay ko, kaya ako naging gwardiya. Sa total lang, ang tunay kong pagkatao ay... Utot lang yan. Ikaw, batang pasaway. Sinong may sabi na umupo? Wala bang respeto sa patakaran ng pamilya? Bakit hindi nyo ako pinapakinggan tapusin ang sinasabi ko? Ang tunay pagkakakilanlan ay utot ito. Ito ang nilagang ulang. Bigyan mo pa ako ng lumamig. Hindi na masarap kainin. AKO, Bilis, dali na. CCC. Ha. Kuya Joe, nagbibiro ka lang. Hindi pumunta para magpaalam. Nandito kami para iligtas ka. Ay nako, kapatid na huwag mo na akong aliwin. Si Ginoong Lee ang pinakamay sa harap ng lahat. Sinabing gusto niyang alisin ang pamilya, tanggalin sa listahan, kahit magkasama kayong tatlo para magmakaawa. Wala ring magbabago. Kuya Joe, ililigtas ka namin. Hindi naman kailangang makiusap kay Ginoong Lee. Anong ibig mong sabihin? Pagpupugay sa dakilang general. Pagpupugay sa dakilang general. Walang dapat magbigay galang. Ikaf. Ano nagbigay galang sa tao mula bansang Bulaklak? Kuya Joe, ang liit ng isipan mo. Napakaliit talaga. Tama. Ang mundo ay malaking pamilya. Walang pagkakaiba sa pagitan ng ikaw, ako o siya. Ite. Bakit hindi natin? Pakinggan muna ang gusto niyang sabihin. General. Pumunta ka rito para sa akin. Anong dahilan? Hindi ako nandito para hanapin ka. Nandito ako para iligtas ka. Iligtas ako? Tama! Hindi ba ang pamilya Joe ninyo talaga bang payag kang burahin ng sarili mo sa Dasha? Siyempre hindi. Desisyon ito ni Ginoong Lee. Ano pa ba ang magagawa natin? Kung si Ginoong Lee Ay hindi na ang pinakamaya. kay OBA, Susunod pa rin kayo sa kanya? pagkalipas ng 2 araw, darating na ang 5 taunang pagtitipon ng mga bilyonaryo. Ang mga pinakamayayamang tao sa mundo. Ay darating para dumalo. Kasama na si Ginoong Lee. Paano na mo? Naipon ko na ang 1-0, 000 mandirigmang hugu at lihim silang nakakampo sa Ancheng. Pagdating ng OAS, papalibutan ang XNGLNG building. At lilipulin ko ang mga mayayamang ito sa isang bagsakan. Kuya Zhu. Mas lalo na yung mga mayayamang tao. Mas maliit ang lakas ng loob nila. Pagdating ng OAS, sino pa ang maglakas loob na hindi makinig sa dakilang general? At saka, nagpangako ang dakilang general sa atin, na basta't mapaalis natin si Ginoong Lee, ang samahang Dragon Teng, ay sa ating 4 na pangunahing angkan sa kabisera.
Ganon. Pag-isipan ka o. Huwag ka nang magalanongon. Ito na ang pambihirang pagkakataon. Ang marunong makibagay ang tunay na magaling. Si Ginoong Zhao talaga ay isang dakilang pinuno. Kung hindi makatao si Ginoong Li, huwag asahan ang awa ng Zhao. Ang pamilya Zhao ng Shang nakahandang manumpa ng katapatan sa dakilang hener. Mabuti. Magaling. 2 araw matapos, XNG-LNG Tower. Sama-sama tayong magkakaisa. Lalabanan natin si Ginoong Li. Hero. Sasagutin ba ang tawag ni Aba, kaya kaya naman sagutin. Tumawag siya ng 8 beses ngayong umaga. Kung hindi pinapabili ng pagkain, pinapauwi para maglaba at magluto. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Guro. Ba, pamilya ay may sariling problema. Chizamulan, lilipad din yan. Magtrabaho ka na lang na marami sa bahay, mabuti sa katawan. Kami gusto magtrabaho, pero wala pagkakataon. Sige na, tama na. Huwag kayong masyadong masaya sa problema ng ano ang pakay ng pagpunta ninyo ngayon. Hero. Mahalaga ang pitong between general ng lupay ng Bulaklak, si Ocabios. Palihim na dumating sa Anch. Okabe Yuchuan. Ang pangalang ito, arang pamilyar. Hero. Juro, nakalimutan niyo. Noong nakaraang araw ng tanabat, narinig ng taga-Huago na singo kayo, kaya nagpadala ng 1,300 at mkajay siya bihasa sa pagkanta, pagsayaw. Ibinalik niyo silang lahat. Ang tagapamagitan ay si Ocabuayes. Si Apalayan. Bakit siya pumunta sa Ancheng? Anong dahilan niya? Sa ngayon, hindi pa malinaw. Si Ocabuayes lang ang dumating sa Ancheng. Wala namang mahalaga doon. Pero, Dumating siya kasama ang mga sandelo. Ilong Tao. ika-7, ika-8. Sa Ancheng, lumitaw ang mga mandirigma mula bansang Bulaklak. Tinatayang mabilis ang bilang. Mayroong 100,000 na. Daladala nila ang ganito, karaming tao. Ano kaya ang balak nila? Baka para sa akin ang mga ito. Mukhang hindi naman. Hero. Ang kagitingan ninyo sa digmaan ay kinilala, kaya't 177 bansa ang kahit bigyan ng 10 tapang. Hindi lalaban si Ocabiusao. Pinaghinalaan ko na ang target niya ay ang dakilang Fia. Ang emperor ng Bulaklak na bansa, masyado na bang nawala sa isip? Sino ang hindi nakakaalam na ang militar ng dakilang Xia ay walang kapante? Ang Bulaklak na bansa ay isang maliit na bansa lamang. Walang-wala. Napakagulo ng lugar. Kung hindi ganyan, may Bulaklak na bansa pa ba sa mundong ito? Ngayon may lakas pa siyang lusubin ang dakilang Xia. Ang emperador ng kaharian ng Bulaklak may diferensya. Ang mga tao ng kaharian ng Bulaklak ay matitigas ang ulo at hindi sanay sumuno. Bukod pa diyan, Pinuno nila SIO Kabayuch sa Tinjin KO. hinihinala mo bang niloko ang emperador ng Bulaklak? O baka naman naagawan siya ng Hanga AKO K Okabe Yuchuang na paano sa Tinjinemo may sirang utak na Panginoon, paano natin ito haharapin? ipadala ang utos. Ahintulutan ang 3 na pumasok sa dakilang lihim bantayan kilos ng mga mandirigmang Hanakini. Kung may kakaibang galaw, agad silang lipulin. Palibutan 4 na asla ng Hanakini. Kung si Okabe Yuchuang ay susunod ng maayos, mas mabuti. Kung magpapakita ng paglaban, ipapakita ang tunay na leksyon. Hey, Bakit mo ako dinala dito? sa ganitong lugar, alam mo namang ayoko ng mga party. Ikaw talaga? Pat, Hindi ito ordinaryong party. Ito ang Global Elite Gala. ang mga dumadalo, bawat isa ay bilyonaryo. Mayamon sila. Anong kinalaman nila sa akin? Siyempre may kinalaman. Kung mamanahin mo ang posisyon ni Tio balang araw, hindi mo maiwasang makisalamuha sa kanila. Dinala ka rito ni Tio ngayon para madagdagan ang karanasan mo. Narinig mo ba? Taga-baryo? Ay, itay. Aminado, wala akong kasing yaman mo. Pero tawagin mo akong taga-baryo ay mali naman. Hindi ba ganoon naman talaga? Kung wala kang tatay na mayaman, sa buong Magtatrabaho ka bilang gwardiya. pasok na, probinsyano. Tara na, probinsyano. Kinogu Grasshopper Group lumagpas kahapon sa stock market. Biglang tumaas ang halaga nito. Ano dapat ipagyabang diyan? Ang kumpanya ni Ginuli nakadevelop ng rocket para sa pagdala ng tao sa Mars. Ayan ang tunay na magaling.
Sobra ka naman, Ginoong Gu. Kahit anong galing namin, hindi pa rin kami kasing lupit ni 1,000 taon na kasi ang pamilya nila. nagtatag ng luxury brand na Louis Laude. Ngayon, ang halaga niya. Halos pumapangalawa na kay Ginoong Lee. Nako, wag naman. Hinding Ikumpara mo ako kay Ginoong Lee. Ang perang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Kung makaabot ito sa kalahati ng kay Ginoong Lee, masasabi kong naikintal ko na ang pangalan ng pamilya namin. Mga pinakamayayamang tao sa buong mundo. Alam kong marami kayong pera. Pero pakiusap, huwag kayong maingay. Dahil sa susunod na sandali, ang papasok dito. Ang pinaka-highlight ng okasyong ito, pinakamakagalang na panauhin. Siya ang presidente ng Samahang Dragon Prosperity, ang pinakamayamang si Ginoong Lee. Ginoo, pakiupo po sa upuang karangalan. Pandaigdigan. Te. Gaano katagal ang pagdiriwang? Mga 3 oras siguro, ang tagal naman. ABA. Pwede ba mabagawa ng upuan para makaupo ako saglit? Karapat-dapat ka ba? Nagbigay galang ang lahat kay Ginoong Lee, ang pinakamayamang tao. Pagbati, Ginoong Lee. Ginu, ang ganitong preparasyon, kumusta ang inihanda ko para sa'yo? Maganda, napakaganda. Maraming salamat sa papuri, Ginoo. Tapos na ang ritual. Tumanda na pero magaling umart. Sobra sigaw nila, ikaw pa ang dalhin palabas. Anong binubulong mo diyan? Wala lang, hindi pa kasi ako nakakita ng ganito kalaking eksena. Balang raw, Kapag minana ko na ang baka sakling ma-experience. magmana ng negosyo, bata ka pa para diyan. Ginu, ito ang talumpating maingat na inihanda ng 100 na mga propesor mula sa Universidad ng King Bay na kinuha ko sa malaking halaga. Salamat sa langit, salamat sa lupa. Salamat sa pagtitipon na ito at nagtagpo tayo. Salamat sa hangin, salamat sa ulan. Salamat kay Bathala ng kayamanan dahil ang pinakamayaman ay apelyidong Lee. Sige, Karapat-dapat si Ginoong Lee. Malakas at matata. Kaya puno ng karunungan ang bawat salita. una, mabilis ang pag-iisip. Laging may magandang sagot sa bawat salita. AKO na. Kayo talagang mga mayaman. Bulong nyo ba'y pwedeng mas subtle? Ang tawag diyan ay charm. Charm? Kapangyarihan ng pera, yan. Pareho lang yon. Bakit ang dami mong sinasabi ngayon? Mukhang kulang pa ang ipinapagawa ko sa'yo sa bahay. Oy, ikaw. Sinabi ni William Shakespeare, pera ang pinakamapisang sundalo. Sa oras na mayroon ito, dumodoble ang tapang mo. Shakespeare pa rin. Alam mo ba kung sino si Shakespeare? Magaling. Zhou Lunghai. Nanggugulo lang ito. Januli. Ilang araw na hindi nakita, Ang karangalan ninyo, walang pagbabago. Januli. Matagal nang hindi nakikita. Walang haya. Kayong 4 na pamilya ng Beijing, nakita nyo si Ginoong Lee, ba't di pa kayo nagbigay galang? Magbigay galang. Hindi namin kailangan. Walang haya. Zhou Lunghai, hindi pa sapat ang leksyon sa'yo noong huli. Dapat akong magpasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa Wala akong pagkakataong nandito. Hindi maganda ang pakay nila. Nandito sila para mang-agaw ng kapangyarihan. Matandang hanggal. Tingnan natin kung anong gagawin mong gayon. Anong nangyayari? Bakit nandito si Raul Maringal? Hindi ba tinanggal na siya ni Ginoong Lee? Oo nga. Bakit ang mga pinuno ng 3 pangunahing pamilya ay nandito rin? Pagdiriwang ng pinakamayaman ngayong araw ay hindi magiging simple. Raul Maringal. Paano ka naglakas loob sa wayan ng utos ko? Ginoong Lee. Kung kayo ang pinakamayaman sa buong mundo, Natural na makikinig ang pamilya Zhou sa inyo. Pero paano kung Ha ha ha. hindi na kayo? Zhao Runhai, paano ka nagsasalita sa amo? Hindi mo siya nairespeto. Hindi ka patawaran ang ganitong Tama ang sinabi ni Ginoong Fu. Pamilya ay nagnanais. Ginong. na ilabas si Zhao Runhai.
parusahan ng lubos. Kailangang ipataw ang pinakamalupit na parusa. Shooting high. Akala mo, pagtawag sa apat na pinakamakapangyarihang pamilya, mapipilit mo akong sumuko. Maagaw ba ang pagiging pinakamay? Siyempre, hindi! Apat na pinakamakapangyarihang pamilya. Sa mata ni Ginuli, wala itong halaga. Kung alam mo na bakit hindi ka umalis, tao. Hilahin ang apat na pinuno palabas. Sandali lang. Jinungdu. Bakit ka kinakailangan magmadali ng ganyan? Ang inaalala ni Ginoong Du ay kapag bumaba sa posisyon si Gino, ang asong ito niya, wala na, amo. Ha ha ha. Ikaw, Si Shudung Hai, kung alam mong wala kang kakayahan na palitan ako, anong sasabihin mo? Ang pamilya Joe, Natural na walang karapatan. pero may tao na makakagawa nito. Zeno? Ako. pagbati, dakilang general. Isang malaking kahihiyan ito. Ang pinuno ng apat na kilalang pamilya sa kabiserang lungsod, naging alagad ng mga taga-Flower Nation. Oon ga. Zhao Runhai nagtanim ng galit matapos maparusahan ni may galis sa puso niya. Kahit na ganon, Hindi niya dapat talikuran ang ating mga ninuno. Sino hindi sumasang-ayon? kilos na ito, anong pinagkaiba sa hayop? Tumayo na kayong lahat. Mukhang ang target ni Okabe Yusho ay hindi ang dakilang siya. Ang punteriya niya ay ang tatay ko. Jinwonli. Pwede bang magtanong? Bilang isang pito ng bituin na general ng Bulaklak, may karapatan ba akong palitan ang pwesto mo? Mahal na general, hindi sa minamaliit kita. Sa harap ng pinakamayayamang tao sa mundo, sino mas mababa ang yaman kumpara sa'yo? Pag-usapan natin ang posisyon na hindi iyon masasabing ikaw. Jinungli. Masyado kang innocent. Mayaman ka. Pero ako ang may hukbo. Tatay, dapat ka nang umatras para hindi masaktan ang mga butot kasukasuan. Tumabay ka na lang. Apat lang sila. Bakit ako matatakot? Ang apat na ito ay hindi pangkaraniwang tao. Huwag mong maliitin ang mga mandirigma ng lupain ng Bulaklak. Dahil hindi to. Ano ang ginagawa niya? Naghahanda ba siyang Mukhang hindi naman. magpakasepuko? Ganito sila, may katawan na paang bakal. Hindi tinatabla ng armas, mandirigma. Ngayong araw, nagdala ako ng 100,000 ganito. 100,000. Tama. Napalibutan ko na ang lungsod ng Ancheng. Wala nang makakalusod dito. Dito. Huwag na huwag niyong isipin na may tatago ang pera niyo. Pati mga buhay niyo. Mapipilitan kayong ibigay. Kayo, Itay, sinabi ko na ibigay niyo sa akin. ikaw gwardiya, anong magagawa mo? Papa, nakalimutan? Naging sandalo ako deti sa labas. Huwag magbiro, 10,000 huwa ang kayang lumunod sa'yo kahit laway. HMP. Gino only. Kahit dumating pa ang Diyos ngayon, hindi kanya may liligtas. Ginong Li, Payon kayo lang sa iyo. makipagtulungan ng maayos kay General. Ibigay Dragon Tongue Commerce dahil sa deti nating samahan. Hihingin ko kay General na magpakumbaba. Bibigyan kita ng buong labi. Ang paggagaw sa mana ko ay hindi yaman. Shudung Hai, Talagang isa kang mabuting aso ng bansang Hua. Mas masaklap kaysa mabuhay na mahirap. Ginoong Du, sobrang simpleng aral, hindi mo ba naiintindihan? Nagpapanggap kang kaya mong pigilan ang karwahe gamit ang iyong lakas. May hangganan ang pagtitiis ko. Kayo, mga mayayaman. Makinig kayong lahat ng mabuti. Kung magpapakabait ka, Ibigay mo sa akin ang lahat ng yaman mo. Pangako kong bubuhayin ka, pero kung hindi, papatayin kita.
Akala mo ang mayayaman tulad namin ay duwag Tama ka, wala na kaming pera. Ano ba ang kabuluhan ng buhay namin? Ayaw uminom ng maayos, gusto pang pilitin. Bitawan mo! Anong ginagawa mo? Magbigay babala gamit ang tako. Sinalilang. Sinalilang. Zeno ka? Ang dakilang general. Ang taong ito ay anak ni Ginuli. Isang walang kwentang gwardiya. Ano? Anak ni Ginoong Lee. Isa palang security. ABA. Mukhang sumablay sa edukasyon. Una, Baka maging dahilan. Ang habang buhay na kahihiyan ni Ginoong Lee. HMPH, hindi ko naisip. ang pinakamayaman sa mundo, si Ginoong Lee. Pinalaki kong anak. Ganito pala kakawalang kwenta. Hoy, anong ginagawa mo? Walang hiya? Mapapahamak na sila eh. Hindi ko ba dapat pigilan? Dumating sila para agawin ari-arian. Agawin ang ari-arian. Anong kinalaman mo dito? Malaking kinalaman. Ang yaman mo, yaman ko. Pag-aagawan ang yaman, apayag ba ako? Ikaw na bahala. Sa susunod, ibigay mo na ang ari-arian mo hey Neko, ikaw, pa. Huwag puro yabang. Makinig ka sa akin. Mamaya sisigaw ako para mataranta sila. Aantigin ko ang Pagkakataon mo na lumabas ka sa likod, sa may pinto. Maniwala ka, may paraan ako. Kalokohan. Hindi pwedeng magwakas ang angkan na sa labas ng bayan, sa baba ng bundok ng itim na tigre. May itinago akong pera bilang paghahanda. Ang mga tao sa dakilang kaharian ng tag-init, napakadaldal talaga. Sandali lang. Ano na naman ang sasabihin mo? Ibibigay ko lahat ng ari-arian sa'yo. Hindi ko talaga matanggap. Pwede ba kalahati na lang ang sayo? Hindi pwede. Gusto ko lahat. Kung ganun, atayin mo na lang ako. May prinsipyo ka. Tunay kang lalaki. Pwede rin pala, tu. Dahil gusto mo ng tatlo. Bibigyan kita ng katuparan. Patayin ang manok para magtanda ang iba. Bilis. General, ayos ka lang ba? Ngayon naniniwala ka na ba sa sinabi ko? Hindi ko inaasahang wala akong tatlo. Tumabi ka diyan. Walang silbi. Hanap ka ng ikatlo. Hindi mo kayang patayin ako. Tingnan natin kung hindi ko magamot ang sugat ni Okabe ngayon. Bata, magaling ka sa laban pero maghinay-hinay. Huwag ka nang mag-alala. Ang anak mo, hindi kasing mahina ng iniisip mo. Walang silbi. Ikaw na ang pangatlo sa pagkakataong ito. Ang dakilang general nakaistasyon sa lungsod ng Ancheng na may 100,000 mandirigmang huwa. Tama. Isang utos lang. Magiging alikabok kayong lahat. 10,000 mandirigma ng bulaklak na bansa. Isang utos ko lang, sila rin ay magiging alikabok. Shouting, anong pinagsasabi mo? Anak ni Ginoong Lee, nasira ba yung ulo mo? Paano mo naisip sabihin yan? Nga, sa pagbibida. Mas magaling pa siya kay Lagpas pa sa inaasahan. Sira ulo ka. Ano bang pinapakitang asam? Hindi ka umazabiyan. Walang kwenta. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Isang aso lang na nagbabantay. Kapag wala ka, Maya mo ama. Wala kang halaga. Tamain siya. Yung tatay niya, malapit nang maging pulubi. Zhao Shengji, sabi mo kakapit ka sa malakas, pero kumapit ka sa hindi tunay, kumapit ka pa sa walang kwentang tao. Basta nandito ako, yang kung ano mang tagahuwago na iyan, walang magagawa. Kung sino mang pesteng iyan. Kahit anong gawin niya, subukan lang niya lahat. Shouting, Sino Kabiye talaga? Asawa mo ako, ikaw. Walang galang. Kanina, sinamantala niya ang pagkakataon at bigla akong sinugot. Hindi ito counted. Anong gusto mong mangyari? Gusto kong makipagduelo sa'yo. Isang one-on-one na laban ng mga mandirigma. Sige lang. Pili ng sandata at magpaalam na rin kung may huling habilin. General, hindi kailangan ang ating 1-0, 0-0-0 mandirigma. Nasa labas lang.
Hawak na natin ang panawo. Ako ang mandirigma ng Matapat at malakas sa digmaan. Hinding-hindi matatalo ng isang gwardiya mula sa dakilang tag-init na bansa. basta gusto mo, ayos na. Ibigay mo dito. Walang kwenta, tanggapin mo ang kaparusahan. Kaya mo ba, bata ka? Kung hindi, ikaw ang lumaban. Matanda na ako, hindi na bagay sa akin ang makipagbuno. Hindi mapapantayan ang general ng 7 bituin ng matatag ang hakbang. Parang bagyo ang dating, may tapang na kayang sumagasa sa libu-libong kaaway. Siyempre naman, siguradong panalo ito. Maganga, shouting. Okabe Yutohang. General ng 7 bituin. Mandirigma ng bansa ng Bulaklak. Ang galing niya. Ni ang 7 bituing general ay hindi makatapat. Ikaw, bastos na bata, ayos ka ah. Sugod na, lahat tayo sabay-sabay. Zino ka ba? Hindi ka maaring simpleng gwardiya lang. Sino ka talaga? Malalaman mo na maya-maya lang. Ihanda ang iyong espada. Tama, isipin kung saan magsisimula. KO, MGA Tagaflower Country, Grave. Kahit magbakamatay, kailangan may seremonya. General, Tawag na, bilisan nyo. Mga tao, dito na. Nasaan ang mga tao ko? Bakit wala pa sila? Huwag ka nang sumaga. Hindi dating ang mga tao mo. Dalhin sila dito. lumuhod ka. Tay, sino itong tao? Hindi ko rin kilala. Mukha rin siyang Tagaflower Kingdom. Kamahalan. Anong nangyayari? Emperador ng Flower Kingdom, dumating sa Ancheng. Ito na bituin general o Gabi Yuchuang, nagpupugay sa kamahalan. Ito na ang pagkakataong bihirang dumating. Tayo na rin ang lumuhod at ipakita ang ating katapatan sa reyna ng Bulaklak. Tumahimik ka. Okabe Yuho. Ano tong kagagawan mo? Kamal Alan. Anong nangyayari rito? Ginawa ko lang ang lahat ayon sa utos ninyo. Nagpadala ako ng hukbo sa Ancheng. Walang hiya ka. Ang kaharian ng Bulaklak ngayon. Ngayon, bumagsak na ang bansa. Ano? Bumagsak na ang bansang Bulaklak. Imposible. Hindi ito possible. Sa puntong ito, Bakit kita lolokohin? Ikaw. lahat ay dahil sa iyo. Huwag mag-alala, mahal na hari. Mayroon 100,000 mandirigma ng Bulaklak na bansa. Nakalagay na sila sa lungsod ng An. Ngayon din, dadalhin ko sila para bumalik at bawiin ang Bulaklak na bansa. Mas mabuti pang magtipid ka ng lakas. Kalahating oras lang ang nakalipas, napuksa na silang lahat. Imposible. 2 oras ang nakaraan. Nakipag-ugnayan pa ako sa kanila. 1 oras ang lumipas. Hindi mo kaya gawin yan. Mayroon akong 100,000 mandirigma ng Bulaklak na bansa. Kahit na 100,000 na bao. Isang munting gobernador ng Ancheng. Kailangan pang kumain ng 10 araw o kalahating buwan. Hindi mo ba masyadong minamaliit ang aking guro? Guro. Gobernador ng Ancheng, Hijin, nagbibigay galang kay guro. Gobernador ng Ancheng. Guro. Ang lakas ng loob. Niligtas mo ang kanyang Xu Yao. Hindi ko sinadyang lokohin. Gusto ko sanang magpaliwanag, pero hindi nyo ako binigyan ng pagkakataon. Unahin nating tapusin ang bagay na. Pagbalik natin, saka na tayo mag-usap. Sige, Zhuke Xuanwu, Qinglong Baihu. Zuke ng Asya, Kinglong ng Europa. Bayhu ng Amerika, Aprikanong Halimaw. Apat na gobernador ng Blue Planet. Paggalang sa guro. 4 na gobernador. Guro. Walang kwenta ka.
Sino ka ba talaga? Bastos ka. Siya ang namumuno sa hukbo ng pula na apoy, kinilala na 177 bansa bilang Panginoon ng Blue Planet. Pulang apoy na tayo. General, ayos ka lang ba? Tapos na, lahat ay tapos na. Hindi ko akalain na siya pala ang dakilang pula ng langit. Ang anak ni Ginoong Lee, siya pala ang dakilang pula ng langit. Sino ang makakaisip nito? Totoo, ang magaling ay nagiging mas mahusay kaysa sa ang anak ng tigre hindi nagiging aso. Totoo. Napansin ko, ang batang ito ay kakaiba at karismatiko. Mukhang kagalang-galang. Iyak na isa siyang dakilang tao. Ito'y talagang imposible. Dalawang tagapagbantay. Isa'y pinakamayaman. Isa'y ang dakilang Panginoon. Walang galang na anak. Manahimik ka agad. Atay, impossible ito. Kahit ang maikling dula, hindi ito kayang gawin. Manahimik. Lahat ay magbigay galang sa dakilang Panginoon ng pulang apoy. Pagbati, dakilang Panginoon. Bastos na bata. Mas malupit pa kaysa sa akin. Sage, tumayo na lahat. Dalhin na ang aking dakilang gintong silya. Guro, mangyaring maupo. Bastos na bata, tatay ang uupo dito, ikaw sa akin. Ginoong Lee, magpakalman ka. Hey, bang tayo sinimo muna? Mamaya, ibibigay ko sa'yo na walang hangganan. Ginoo, ano pinagtatalunan nyo? Sa huli, anak mo din ang binata. Tumahimik ka. Reyna ng mga bulok, NASA. Kapayapaan sa mundo, biyaya ng mga tao. Inutusan si Ogebi Yuyu na lusubin ang dakilang bansa ng Tag-init. Paano kita dapat parusahan? Ipinaabot po sa inyo, karapat dapat akong maparusahan ng 3 bises. Maganda ang sinabi mo. Talagang nararapat sa 3. Dalhin at pugutan ng ulo. Hindi. Si Okabiyuko ang may kasalanan. Siya ang kumilos ng walang pahintul. Wala akong alam tungkol dito. Kaluko. Sa harap ng langit, ako'y wala. Lahat ng ginawa ko, galing sa kanyang utos. Mayroon akong recording na evidence. Pwede nitong patunayan ang aking kawalang kasalanan. Tumahimik ka. Ikaw ang dapat tumahimik. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Magta3 taon na ako. Bakit kita kailangang katakutan? Salbaheng walang hiya ka. Ikaw ang salbahe. Tama na. Hilahin ang 2 palabas. Magpang-asaran at sampalan sila. Magsampalan sila hanggang 3 beses. Patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon. Mawa pa kayo. Mga tao, dalhin sila palayo. Patawarin niyo po ako, mahal na... Mawa po kayo. Patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon. Ronyo Dakat, Narito pa. si ating ulap. Hayaan mo nang ako ang mag-asikaso sa taong ito. Shudong Hai. Ilang taon na tayong magkasama. Paumanhin, Ginoo. 10 taon at 3 buwan na po. Ilang dekada ang meron sa buhay ng tao. Sa totoo lang. Dahil sa tagal ng ating samahan, Kahit patalikuran mo ako. hindi ko iyon poproblemahin. Talagang nababagay sa'yo ang Magandang kalooban, pusong maawain. Halos lumuha na ako sa naririnig ko. pero. Hindi nakipagsabwat sa tagabansang Bulaklak. Nagrebelde ka. Huwag mong kalimutan ang iyong pinanggalingan. Ginoong Lee. Kasalanan ko ito. Ako ang may sala, karapat dapat akong parusahan hanggang kamatayan. Wala namang perpektong tao. Lahat nagkakamali. Lumapit ka. Ginoong Lee patawad pa. Talagang nagkasala ka sa akin Ikaw na walang kwentang tao. Nakipagsabuatan ka sa mga tao ng flower. at gusto mo pang agawin posisyon. Karapat-dapat ka ba? Karapat dapat ka ba? Hey, maginahini ka. Tingnan mo.
Ang walang kwentang taong yan. Nakakainis. Dalhin agad palabas. Umalis ka na. Pati kayo. I-freeze ari-arian niya. Alisin pangalan niya sa dakilang bansa ng tag-init. Magiging pulubi siya. Ginoong Lee. Umalis. Nakakainit ng ulo. 4 na pamilyang Wala silang kwenta. isera. Jinu, huwag kayong magagalit. Mayaman, pero may kapangyarihan sila. Wala tayong magagawa. Isarado. Oo. Itay, ikaw ang bida sa seremonyang ito. May gusto ka bang sabihin? Dali, sabihin mo. Lumayas kayong lahat. Umuwi sa kanya. Hanapin ang Sandali, Ginoo. Ginoo, hintayin niyo ako. Pahintulutan niyo akong imasahik. Si Ginoong Lee ay kilala sa pride. kaya hindi nakapagtataka kung bakit siya Hindi mo siya masisisi na bastos pa ng anak niya. Sino ba ang hindi mabubwisi? Tama si Ginoong Gu, ang usaping pamilya ni Ginoong Lee. nakakagalit nga naman. Ginoo, pakalmahin ang sarili niyo. Hindi kayo binigo ng binata. Nayon, naging red flame celestial soft tapat na pakayong maj. Gusto ko maging matagumpay ang batang to. Hindi inaasahan na mas magaling pa siya sa Jinu, masaido lang pakayong nagaisip. Kahit gaano kahusay si Binatilyo, anak niyo pa rin siya. alam ko. Pero sa kalooban ko, hindi ko agad-agad matanggap. Oo nga pala. Sinimulan na ba ang ultimong gintong silya? Sinimulan na. Yung sukat ng silyang yun, kailangang mas malaki kaysa sa bat, mas mataas, mas enggrande dapat tignan. Jinu. May isa pang bagay. Hindi ka matutuwa kung maririnig mo. Sage, sabihin. Noong nakaraang panahon, pinag-utusan mo akong pumirma ng 3 taong kontrata sa pamamahala. Tama? Naalala ko, sabihin sa kanila, ayoko na. Babayaran ko ang multa. Ginoo, nasabi ko na sa kanila. Pero tumanggi silang magbayad ng multa. At nagpadala na sila ng tao para pilitin kang pumasok sa trabaho. Ano? Pinipilit nila akong magtrabaho? Makipag-usap sa pinakamayam. Magkasama sa trabaho? Ito ang biyayang 3 henerasyon ng pamilya Shen ang nagamit. Tamang sinabi ni Ama, ikinagulat namin ang pagpapala sa pamilya Shen. Pumasok po, Ginoong Lee. Ako. Hoy, batang pasaway. Bakit andito ka rin? AKO. Nakipagkasundo sa pamamahala ng gusali ng 3 taon. Ayaw akong paalisin. Sabi kahit dumating ang dakilang tagapaglik. Anong pangako promise? Sino ang nagpapata? Makhang ayaw na niyang magtrabaho. Huwag ka nang magsalita. Malinaw, nakasulat sa papel. Tayo ang mali, ako. Sakto ang timing mo, Zhang. Tatanungin kita talaga. Bakit kami lang ng anak ko ang nagbabantay dito? Sila naman ang naghuhugas ng pakwan. Atay, matamis ba ito? Ikman mo itong sa akin. Mas matamis kaysa sa akin. Palit tayo. Ba pwedeng ikumpara sa kanila? Ang bagong manager ng property ay nakatatandang kapatid ng tao. Ate ni B, ate ni It. Buksang. Naisahan tayo.